Ang aking kagandahan ay katulad ng isang demonyo, ang aking asawa ay walang kakayahan at duwag, at ang aking biyenan ay sobrang nangungulila. Ang babaeng presidente ng kumpanya na laging mabait, at ako ay napadpad sa isang mundo kung saan mas marami ang babae kaysa lalaki, at ang trato sa mga lalaki ay kabaligtaran ng dati. Dahil sa sobrang ganda ko, sunod-sunod na sinubukan akong gambalain ng mga masasamang babae sa paligid ko. Auntie, magandang araw po. Ako si Luzao, ang nobyo ni King Sin. Napilitan akong ngumiti, nanginginig ang mga mata ko, at sobrang lakas ng tibok ng puso ko na parang naririnig ng lahat. Ah, ma, anong problema mo? Hindi ba ikaw ang pumayag na makipagkita sa kanya? Bakit ganyan ka ngayon? Naupo si Yan King Sin sa tabi ng kanyang ina at inalog ang kanyang balikat. Ang pag-alog ay parang alon na walang tigil na humahampas sa aking isipan. Alam ko kung ano ang klase ng babae ito, at alam ko rin kung anong uri ng makapangyarihan, at kaakit-akit na katawan ang nasa ilalim ng masikip na unipormeng pang-opisina. Napangiti si Yan Ruyo ng pilit, ibinaba ang menu, at sinabing, sige, sige. Si nanay ay titingin lang sa binata na lagi mong binabanggit. Napalunok ako, parang may kumikiliti sa aking anit. Auntie, magandang. Bago ko pa matapos ang pagpapakilala, pinutol ako ni Yan Ruyo. Magandang araw po, ako ang ina ni King Sin, tawagin mo na lang akong tita Yan. Ngumiti ang babae ng mabait, parang isang tunay na nakatatanda na nakikipagkita sa nobyo ng kanyang anak. Nang makita ang ngiti ng kanyang ina, natuwa si Yan King Sin, ano ma, hindi ba sinabi ko sa'yo na magaling si Luzao? Mukhang kontento ka naman, at dapat ka ring ngumiti ng madalas, ang ganda mo pag mumingiti. Maganda ba si Yan Ruyo? Para sa akin, walang duda yon. Kung gagamit ako ng 4 na salita para ilarawan siya. Iyon ay nakakabighani. Sige, huwag na tayong tumayo, umupo na tayo. Matapos ang pag-amin ni Yan Ruyo masayang hinila ako ni Yan King Sin paupo, at siya ay naupo sa gitna namin. Ang kapaligiran sa hapag ay maayos, kahit na ang ugali ng ina ay ibang-iba sa kanyang karaniwang malamig. Ngunit si Yan King Sin, na nalulunod sa tuwa, ay hindi napansin ang mga maliliit na detalye. Ako naman ay sobrang gulo ang isip. Sa banyo, sumalok ako ng tubig at hinampas sa mukha, ang malamig na pakiramdam ay nagpalamig ng aking isipan. Paano nangyari ang ganito? Ang mga mata sa salamin ay puno ng hindi makapaniwala. Ding-dong, may dumating na mensahe sa telepono, isang friend request. Ang profile picture na ito ay hindi ko nakita ng 1 taon, ang mensahe ay 2 malamig na salita, tanggapin. Wala pang 10 segundo, nagpadala agad ang kabilang party ng isang voice message na nagpabilis ng tibok ng puso ko, baliw ba ang babaeng ito? Bakit voice message? Nasa tabi pa naman ang anak mo. Dali akong pumasok sa cubicle at inilipat sa earphone mode. At pinakamababa ang volume, napalunok ako at pinindot ang 3 segundong voice message, ang note, alam mo na. Siyempre alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang maputlang liwanag ng screen ng telepono ay tumama sa aking mukha, nanginginig ang aking mga daliri habang nagtatype ng Nanay Ruyo. Noon ay si Yan Ruyo mismo ang nag-utos na ganito ko siya tawagan. Sa mga sumunod na pangyayari, masasabi ko lang na napaka-pervert ng babaeng ito. 1 taon na ang nakararaan, natapos ko ang college entrance exam at nakapasok sa isang universidad, ngunit ang tuition ay naging problema. Kaya napilitan akong gamitin ang aking kagandahan at pumunta sa isang lugar na tinatawag na Tianhai Nightclub. Dito, mas marami akong nakitang lalaki. Kaysa sa nakita ko sa loob ng mahigit 10 taon. Ang ratio ng lalaki at babae sa mundong ito ay sobrang hindi pantay, mga 1.5. At ang mga babae ay mas malakas sa pisikal kaysa sa mga lalaki, ngunit sa ibang aspeto ay ganap na kabaligtaran. Isang babaeng may malaking kulot na buhok, sexy at may magandang leg, at may suot na takong na halos 1.70 metro. Sa tingin ko, mataas na ako sa mga lalaki, may 1.70 metro, ngunit sa harap niya, para akong maliit na sisiw. Lumapit ang babae sa akin at tumingin sa aking mga mata, ngumiti ng kaakit-akit, at inangat ang aking baba para tingnan ako mula sa magkabilang gilid. Magaling, gusto kita. Siguradong sinabi na sa iyo ni Xiaowei ang mga patakaran dito. Sinabi na, mabuti, ngayon ay may espesyal na bisita. May kailangan ako sa kanya, alagaan mo siyang mabuti, at ang iyong tuition ay hindi problema. Iyon ang unang beses na nakita ko si Yan Ruyo. Nakasuot siya ng walang kulubot at maayos na unipormeng pang-opisina na nagpapakita ng kanyang profesional na aura. Ang kanyang tindig ay elegante at mahinahon, ang manipis na eyeliner ay nagdagdag ng kaakit-akit, at ang kanyang mahahabang binti ay nakabalot sa itim na medyas. Sa tingin ko, mas mahaba pa yon kaysa sa buhay ko. Ang kanyang malamig na mga mata ay tila sinusuri ako sa likod ng kanyang salamin. Nakita ni Zaorong na ang babaeng ito ay nakikipag-usap sa kanya, ngunit ang kanyang tingin ay paminsan-minsan ay lumilipat. Sa bagong pasok na binata, kaya hindi niya maiwasang matuwa sa kanyang puso, sigurado na. Ate Ruyo,
Tingnan mo, pagkatapos ng deal, 70-30 ang Haitian, ikaw ang 70, ako ang 30, okay. Kinuha ni Ian Ruyo ang kontrata, tiningnan ito ng ilang beses, at pagkatapos ay ibinaba, sige. Pagkatapos ay kinuha niya ang baso sa mesa at humigop. Sino ba si Zaorong? Hindi ba niya makikita ang intensyon ni Ian Ruyo? Ate Ruyo, lalabas muna ako. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Pagkatapos ay lumabas siya at isinara ang pinto. Ngunit ang ikinabahala ko ay ang salamin sa pinto ay naharang ng isang matangkad na babae. Walang makakakita sa nangyayari sa loob mula sa labas. Ano ang pangalan mo? Lu Zhao. Lumapit ka at umupo, tinapik ni Ian Ruyo ang tabi, at umupo sa hindi kalayuan at hindi kalapit na posisyon 52 nang makitang walang laman ang kanyang baso, agad siyang nagbuhos ng alak para sa kanya. Unang beses dito sa lugar na ito 53, nagkataon lang, ako rin. Bakit ka pumunta dito? Para kumita ng pera para pambayad sa kolehiyo 54, napakasimpleng usapan. Sana ay maawa siya sa akin, pero pagkatapos marinig ni Ian Ruyo 55 para siyang ibang tao, iba na ang tingin sa akin. Iyon ang unang pagkakataon na nagkatinginan kami ng babaeng ito, 56 ang tingin na iyon ay parang nakakakita ng biktima, nagpapakita ng kagalakan at excitement. Dahan-dahang lumapit sa akin ang magandang mukha ni Ian Ruyo 57 nakangisi ng malamig. Para sa matrikula, pupunta ka sa lugar na ito. Hindi ka ba pinapansin ng nanay mo? 58 ulila ako. Nang marinig ito, halatang natigilan si Ian Ruyo. Ganun ba 50 ganun pala? Pinagmamasdan ko siyang bumubulong, akala ko naawa siya 60 pero hindi ko inaasahan, palakpak. Tunog ng balat na nagbanggaan sa loob ng silid 61 umuungol ako, nakahiga sa mahigpit na hita ni Ian Ruyo. Patuloy na naglalaban 62 pero hindi makagalaw. Ang dalawang kamay ko ay pinigilan ng isang kamay ni Ian Ruyo sa likod, at may ipinasok na itim na medyas sa bibig ko 63 ang boses ni Ian Ruyo na medyo galit ay umalingaw-ngaw sa tenga ko. Ang anak na hindi sumusunod ay dapat parusahan 64 alam mo ba kung anong lugar ito, at maglakas loob kang pumunta rito para kumita ng pera. Palakpak 65 muli, isang matinding hagupit sa likod ko. Hindi ko maintindihan kung aling salita ang nagpaalab sa babaeng ito 66 ngayon, nararamdaman ko ang matinding sakit, pero ang babaeng ito ay walang balak tumigil. Ilang palakpak pa ang bumagsak 67, hindi na ako lumalaban dahil wala na akong lakas. Ang katawan na ito ay hindi inaasahang mahina 68 huminga ng malalim si Ian Ruyo, nagpapahiwatig na marami siyang overtime ngayon. Binaliktad niya ako at niyakap 69, dahan-dahang pinunasan ang luha ko sa mukha. Hindi dahil nahihiya, talagang masakit kaya umiyak ako 70 masakit ba? Pasensya na, nanay, napalakas ang kamay ko 71 umuwi ka kasama ni nanay, mamahalin ka ni nanay. Tiningnan ko siya, masaya ang mukha 72 wala na ang dating mahinhin at elegante. Kung hindi ka magsasalita, ituturing ko na pumayag ka. Ang galing mo naman 73 lakasan mo loob na alisin ang nasa bibig ko bago mo ako tanungin. Pinigilan ko ang sarili ko na hampasin siya ng tingin 74 sa isip ko sinabi. Pagkatapos, gaya ng inaasahan ko, pagmamahal 75 sa isang paraan, talagang pagmamahal ito, kung may espesyal akong hilig, kasama na pero hindi limitado sa 76 pampublikong palikuran sa hating gabi, puno ng parke sa tag-ulan. Ilalim ng gusaling walang tao 77 ang pinakadelikado ay sa fitting room ng mall. Para hindi ako makagawa ng ingay, may ipinasok na maliit na tela sa bibig ko 78 medyo basa-basa na tela. Buong araw kong naramdaman ang kakaibang lasa sa bibig. Sana hindi ko nalunok 70 syempre, may kapalit ang ganitong sakripisyo. Pagkatapos ng isang buwan, binigyan ako ni Ian Ruyo ng 200,000 80 syempre, masaya rin ako sa tagumpay ng negosyo, binigyan niya ako ng 100,000. Naging maganda ang pakiramdam ko noong araw na yon, ang malaking numero sa telepono ay nagbigay sa akin ng kapanatagan 81 kahit ang mainit na araw ay hindi gaanong nakakapaso. Ngayon, yumuko ako at tumingin sa screen. Ang mensahe ni Mommy Ruyo sa pagkakataong ito 82 na pabuntong hininga ako ng malalim. Hay, bakit si Kingsin ang kanyang anak? 83 tok-tok-tok biglang tunog ng kumatok. Naninigas ang aking isip 84 binaba ang boses, may tao sa loob. Sa kabilang banda, kanina pa 85 sino yan? Si Ian Kingsin na walang alam ay kumakain pa. Nang makita ang nanay na tila may kausap, nagtanong siya ng basta-basta 86 mumiti si Ian Ruyo ng may kahulugan. Walang sino, isang lalaking hindi masyadong masunurin 87 ang anak na si Ian Kingsin ay hindi maaaring baliwalain ito. Iminulat ang mga mata, nagtanong ng may pagtataka 88 iyan ba ay walang sino? Ma, hindi naman siguro naghahanap ka ng stepfather para sa akin. Masyado niyang kilala ang kanyang ina 89 karaniwan, si Ian Ruyo ay malamig sa lahat,
Kahit sa kanya at sa kanyang kapatid ay walang maraming ngiti. 70 ibinaba ni Yan Ruyo ang telepono, ngumingiti ng may pag-aalinlangan sa kanyang anak. Ano? 71 gusto mong maranasan ang pagmamahal ng ama? Pinalabi ni Ian Kingsin ang kanyang labi. Hindi naman 72 sa dami ng taon, nasanay na ako. Kung talagang hahanap ka ng iba, kahit papaano hayaan mo kaming makita ng kapatid ko. 73 dahil kailangan naming mabuhay ng magkasama. May punto ka. 74 pagkakataon na kayo ay magkita. CJ, tuwang-tuwa si Ian Kingsin para sa kanyang ina. 75 gusto niyang tularan ang kanyang ina, hindi magwel sa pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae, hanggang sa makilala niya ako. 76 hindi niya alam kung bakit. Marahil ay love at first sight. Sa unang tingin ay naakit siya sa malambot at maaraw na lalaking ito. 77 pagkatapos, sa tulong ng kanyang mga kaibigan na parang mga asong strategist, matagumpay niyang nakuha ang gwapong lalaki. Pinunasan Ian Ruyo ang kanyang bibig. 78 kumuha ng salamin at inayos ang kanyang lipstick. Dahan-dahan kang kumain, mauuna na ako. 79 may meeting pa sa hapon. Paalam, ma. Hindi napansin Ian Kingsin na nang umalis ang kanyang ina. 100 ang meeting may sakit na hindi pa niya nakita dati. Unti-unting lumayo ang tunog ng sapatos. Nang makita na walang laman ang kanyang baso, agad siyang nagbuhos ng alak. Unang beses sa ganitong lugar. Nagkataon din ako. Bakit ka pumunta dito? Para kumita ng pambayad sa kolehiyo. Napakasimpleng usapan. Gusto ko sanang maawa siya sa akin. Pero si Ian Ruyo matapos marinig. Parang nagbago ang pagkatao. Hindi na tama ang tingin niya sa akin. Iyon ang unang pagkakataon na nagkatinginan kami ng babaeng ito. Ang titig na iyon ay parang nakakita ng biktima, nagpapakita ng saya at excitement. Ang magandang mukha ni Ian Ruyo ay dahan-dahang lumapit sa akin. Nakangiti ng malamig. Para sa tuition ay pupunta ka sa ganitong lugar. Wala bang pakialam ang nanay mo? Ulila ako. Nang marinig ito, halatang natigilan si Ian Ruyo. Ganoon ba? Ganoon pala. Habang siya ay nagbubulong, akala ko ay naawa na siya. Pero hindi ko inaasahan. Plak, tumunog ang tunog ng balat na nagtatama sa loob ng silid. Lug! Nakadapa ako sa mahigpit na hita ni Ian Ruyo, patuloy na lumalaban. Pero hindi makagalaw. Ang dalawang kamay ko ay pinipigilan ng isang kamay ni Ian Ruyo sa likod, at ang bibig ko ay sinaksakan ng itim na medyas. Ang boses ni Ian Ruyo na may pagkainis ay tumunog sa aking tainga. Ang masuwaying bata ay dapat parusahan. Alam mo ba kung anong lugar ito at naglakas loob kang pumunta dito para kumita? Plak! Muli, isang malakas na palo sa aking likuran. Hindi ko maintindihan kung aling salita ang nagpaapekto sa ugali ng babaeng ito. Ngayon ay nararamdaman ko ang matinding sakit na parang nasusunog. Pero ang babaeng ito ay walang balak na tumigil. Ilang palo pa ang bumagsak. Hindi na ako lumalaban. Dahil wala na akong lakas. Ang katawan na ito ay hindi inaasahan ang epekto. Huminga ng malalim si Ian Ruyo, ang paghinga ay nagpapahiwatig na marami siyang overtime ngayon. Binaliktad niya ako at niyakap sa kanyang mga bisig. Dahan-dahang pinunasan ang luha sa aking mukha. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sakit ang mga luha. Masakit ba? Pasensya na, ang bigat ng kamay ni Mommy. Sumama ka kay Mommy. Mamahalin ka ni Mommy ng mabuti. Tiningnan ko siya, ang kanyang mukha ay masaya at kontento. Wala na ang dating mahinhin at elegante. Kung hindi ka magsasalita, ipagpapalagay kong pumayag ka. Ang galing mong bata. Kaya mo bang kunin ang nasa bibig ko bago mo ako tanungin? Pinigilan ko ang sarili ko na bigyan siya ng masamang tingin. Sinabi ko sa isip, at ang sumunod na pangyayari ay gaya ng inaasahan ko. Mahal. Sa isang kahulugan, talagang pagmamahal yon. Kung mayroon akong mga espesyal na kink, kasama na ngunit hindi limitado sa pampublikong banyo sa hating gabi, kagubatan ng parke sa tag-ulan, ilalim ng gusaling walang tao. Ang pinakadelikado ay sa loob ng fitting room ng mall, para hindi ako makagawa ng ingay, may maliit na tela pa silang isinuksok sa bibig ko. Medyo mamasa-masa ang tela. Buong araw ay may kakaibang lasa sa bibig ko, pero hindi ko naman ito nilunok. Siyempre, may kapalit ang ganitong sakripisyo. Pagkatapos ng buwang iyon, binigyan ako ni Ian Ruyo ng 200,000. Masaya rin si Luzao dahil sa tagumpay ng negosyo, kaya binigyan niya ako ng 100,000. Noong araw na yon, magaan ang pakiramdam ko, lalo na't nakakapanatag ang numerong nasa screen ng aking cellphone. Kahit ang matinding sikat ng araw ay hindi na gaanong mainit. Sa sandaling yon, tumingin ako sa screen at nakita ko ang mensahe ni Mama Ruyo. Napabuntong hininga ako ng malalim. Bakit ba si Kingsin ang anak niya? Katok, 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 biglang may kumatok sa pinto kaya nanikip ang dibdib ko sa kaba. Binaba ko ang boses ko, may tao rito. Sandali bago yon, sa kabilang banda. Sino yon? Walang muwang na tanong ni Ian Kingsin habang kumakain. Nang makita ang kanyang ina na tila may kausap, bigla na lamang siyang nagtanong. Nakangiting may pagtataka si Ian Ruyo. Wala lang, isang lalaking hindi masyadong masunurin. Bilang anak, hindi maaaring baliwalain ni Ian Kingsin ang ganoong pahayag.
Namulat ang kanyang mga mata nang may pagtataka. Wala lang. Ma, hindi naman sa sinasabi ko, hindi ka ba naghahanap ng bagong asawa para sa akin? Kilalang kilala niya ang sarili niyang ina. Karaniwan, si Anruyo ay malamig sa lahat, kahit sa kanya at sa kapatid niya, bihira lang ngumiti. Ibinaba ni Anruyo ang cellphone at ngumiti nang may kakaibang tingin sa kanyang anak. Bakit? Gusto mo nang makaranas ng pagmamahal ng ama? Nagdilat ang mga mata ni Yan Kingsin. Hindi naman. Sa totoo lang, sanay na ako sa ganito sa loob ng maraming taon. Kung talagang may gusto ka, sana'y makita namin ng kapatid ko kahit isang beses. Di, magsasama-sama rin naman tayo. May punto ka. Kung magkakaroon ng pagkakataon, ipapakilala ko kayo. CJ, taos pusong saya ni Yan Kingsin para sa kanyang ina. Noong una, gusto rin niyang maging katulad ng kanyang ina, hindi magpapadala sa pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae. Hanggang sa makilala niya ako. Hindi niya alam kung bakit, marahil ay pag-ibig sa unang tingin. Sa unang sulyap pa lang, naakit na siya sa masinsin at maliwanag na lalaking ito. Pagkatapos, sa tulong ng kanyang mga kaibigan na tila mga strategist, nakuha niya ang kanyang lalaki. Pinunasan ni Anruyo ang kanyang bibig. Kumuha siya ng salamin at inayos ang kanyang lipstick. Kumain ka lang ng dahan-dahan, alis muna ako. May meeting ako mamaya. Paalam, Maen. Hindi napansin Yan Kingsin ang ngiti ng kanyang ina nang ito'y umalis. Iyon ay isang ngiting may karamdaman na hindi pa niya nakikita dati. Unti-unting nawala ang tunog ng mga high heels na humahampas sa sahig, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Takot ako sa baliw na babaeng si Anruyo baka gusto niya na naman ng kung anong kasiyahan. Ding dong. Mensahe ito mula kay Yan Kingsin. Mahal, ang tagal mo naman. Kung hindi ka lalabas, mauubos ko na ito. Ang babaeng matakaw naman, napailing na lang ako ng may pagkalibang. Mula sa pag-uusap namin, nalaman kong umalis na ang nanay niya. Pinatay ko na ang telepono at naghanda ng lumabas. Dahil wala na ang babaeng yon, wala nang dapat katakutan. Dapat kaya akong makipaghiwalay kay Kingsin. Gusto ko naman talaga siya. Pero nang buksan ko ang pinto ng kubeta, natigilan ako sa aking kinatatayuan. Dahan-dahang umakyat ang aking paningin. Pamilyar na takong, pamilyar na itim na medyas. Pamilyar na makeup para sa trabaho, at ang pamilyar na magandang mukha na kahit sa panaginip ay lumalabas. Bakit ka makikipaghiwalay kay Kingsin? Dahil ba kay Cha? Isang ngiting tagumpay ang lumitaw sa mga labi ni Anruyo. Isang hindi normal na kutyang namumula sa kanyang maputing mukha. O baka naman ayaw mong tawagin akong Cha. Gusto mo bang tawagin akong Nanay? Alam ko na baliw ang babaeng ito. Gusto kong isara ang pinto. Pero kanina pa inilagay ni Anruyo ang isang paa sa pagitan na pinipigilan ako. Hindi pa ako nanalo sa kanya sa lakas. Iyon ang konklusyon sa hindi mabilang naming pagtatalo. Bumagsak ng malakas ang pinto ng kubeta na biglang naisara. Ang mga kamay ko ay idiniin niya sa dingding sa itaas ng aking ulo. Ano bang gusto mong gawin? Anak mo si Kingsin. Karapat-dapat ka ba sa kanya na gawin ito? Sa maliit na espasyong iyon, at dahil tag-araw noon, ang sobrang bango ni Anruyo, na may halong kaunting amoy ng pawis, ay dumiretso sa aking ilong. Saglit akong nahilo. Hindi sumagot si Anruyo. Ibinaba niya ang kanyang ulo at lumapit. Ang kanyang mga labi na may matingkad na pulang kolorete ay dahan-dahang bumuka. Sa tingin mo ba angkop na bang banggitin si Kingsin ngayon? At saka, ikaw ang unang gumulo sa akin. Hindi ko talaga maitatanggi ang sinabi niya. Ito na nga ba ang pangalawang beses naming magkita? Alam na alam ni Anruyo ang bawat bahagi ng aking katawan. Hindi ako makagalaw, tanging naramdaman ko na lang ang matinding init, parang sasabog na ang puso ko sa aking dibdib. Tama, iyang tingin na yan. Iyong tingin na kahit nagpapabaya ka na, ayaw mo pa ring umamin na talo ka. Maraming lalaki na ang nakita ni Anruyo pero pare-pareho lang silang lahat, gusto lang siyang sipsipin. Talagang napaka-boring. Pero iba ako. Noong una niya akong makita, itong maliit na lalaki. May nakita siyang kakaiba sa aking mga mata. May paghanga. May pag-usisa, at marahil ay may hindi niya namamalayang pagnanais na laging sakupin ako. Ito ba'y possible? Ikaw na isang lalaki ay may ganyang pag-isip. Subukan natin kung sino ang magpapasakop kanino. Baka kapag ikinuwento ito, may magsasabing nagmamalinis siya. O nag-imagine lang siya, pero sa nakakainip niyang buhay, biglang may dumating na ibang kulay. Ito ang nagdulot ng malaking kaguluhan sa puso ni Anruyo. Ang dating pinipigilan niyang tunay na pagkatao, ay walang habas na ibinuhos sa akin. Lahat ay pinakawalan. Nang pagsisihan niya ito at subukang ayusin, natuklasan niyang naadik na siya. Naging adik sa ganitong gawain, adik sa aking paglaban, adik sa lahat ng bagay tungkol sa maliit na lalaking ito. Naging nakasanayan na niya. Inilabas niya ang kanyang kamay at iniharap sa akin. Isang matamis ngunit nakalalasong bulong ang narinig. Hindi ka pa rin nagbabago katulad ng dati. Sa aking pagkahilo, sinikap kong titigan siya ng may galit. Pero nang marinig ko yon, napatanong ako sa sarili. Hindi ba talaga ako nagbago? Hindi. Nagbago ako.
Pinasadahan ako ng kasuklam-suklam na babaeng ito. Ding dong, ang biglaang tunog ay ikinagulat naming dalawa. Magsasalita na sana ako. Pero hinarangan ito ng kanyang pulang labi. Naiinis sa istorbo, kinuha ni Ruyo ang aking telepono. Nang hindi man lang tinignan kung sino ang nagmensahe, at pinatay ito, pagkatapos ay inilagay sa isang tabi. Pagkaraan ng mahabang sandali, binitawan ako ni Ruyo na halos hindi na makahinga. Nandyan ka pa ba? Masama ba ang tiyan mo? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Ang nag-aalalang boses ni Kingsin ay pumasok sa pandinig naming dalawang nalubog sa isa't isa. Ang biglaang hindi inaasahang sitwasyon ay nagtulak sa akin na mahigpit na yakapin si Ruyo at pigilan ang sarili na huwag gumawa ng kahit anong ingay. Bumalik na sa akin ang aking isip. Tinitigan ko si Ruyo, hinugot ang itim na medyas sa aking bibig at itinapon sa tabi, at sinubukan siyang itulak palayo. Pero kahit na sa ganitong sitwasyon, ang babae ay tumigil lang sa pagkilos at tumingin sa akin ng may tukso. Parang hinihintay kung paano ako magdadahilan sa boba sa labas na walang alam. Itutulak ko sana siya. Pero agad na hinawakan muli ang aking mga kamay at idiniin sa itaas ng aking ulo. Inilapit ni Ruyo ang kanyang bibig sa aking tenga at bumulong ng isang bagay na hindi ako makapaniwala. O kaya ay paalisin mo si Kingsin, o kaya ay ipaalam mo sa kanya, hayaan mo siyang mapuot sa akin. Pumili ka. Kung ano ang magiging relasyon naming mag-ina ay nasa iyong desisyon. Sa harap ng mga salitang tulad ng bulong ng demonyo, saglit akong napasailalim sa matinding pag-aalinlangan. Mahigit 1 taon na akong kasama ni Kingsin. Sa totoo lang, mahal ko ang babaeng ito na medyo makulit at laging nagmamatapang. Ang karanasan ko sa 2 buhay ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na parang inaalagaan ko ang isang nakababatang kapatid na babae. Tungkol dito, ilang beses na siyang nagreklamo. Ako ang babae, ikaw ang lalaki. Dapat nasa likod ka lang at sumunod sa akin. Sa mga pagkakataong ganito, umingiti lang ako at sinasabing, sige. Asa na lang ako sayo, at tulad ng inaasahan, nauwi sa gulo ang lahat. Ako ang naiiwan para ayusin ang kalat. Akala ko magpapatuloy ang ganitong araw. Hindi ko inaasahan na ang babaeng ito sa harap ko ang sumira ng lahat. Okay lang ako, umuwi ka na muna. Lalabas din ako saglit. Pamilyar na pamilyar ang boses niya, kaya medyo gumaan ang loob ni Kingsin. Pero bago siya umalis, may napansin siya sa lababo, at unti-unting nawala ang yabag ng kanyang mga paa. Hinaplos ni Ruyo ang aking mukha at mariin akong hinalikan. Alam ko na. Lu Zhao, hindi mo kayang makita si Kingsin na napupuot sa akin. Pero ang tanging naramdaman ni Ruyo ay ang pintig ng kanyang puso. Parang may isang pintig na hindi tumugma. Walang emosyon sa aking boses. Nanginginig ang boses ni Ruyo, hindi maintindihan ang biglang pagbabago. Sinabi ko, tumayo ka. Ano ba para sa'yo si Kingsin? Nakakadiri ka. Alam kong hindi ko siya matatapatan sa lakas. Kaya hindi na ako gumawa ng paraan. Tinitigan ko lang siya ng malamig. Biglang nagbago ang kapaligiran. Tanging ang hiya ng katahimikan ang naiwan sa pagitan namin. Umiti ako ng may panginis. Ano? Hindi ka tatayo? Sige, magpatuloy ka. Bahala ka. Wala naman akong magagawa laban sa'yo, di ba? Sabi ko at nirelax ang buong katawan. Ipinikit ang mga mata, nagkunwaring sumuko. Biglang may kakaibang pakiramdam si Ruyo. Isang takot na mawalan ng isang bagay. Buong buhay siya ay perpekto, kaya niyang gawin ang lahat. At makuha ang lahat kung gusto lang niya. Pero ngayon, bigla niyang na-realize na kung magpapatuloy siya sa pagiging matigas sa lalaking ito na mahal niya, baka tuluyan siyang mawala. Ang hindi niya kontroladong pakiramdam na ito ay pumupuno sa kanya ng takot, pinipilit siyang umiwas. Tumakas. Tahimik na tumayo si Ruyo at ang isang buntong hininga ko ay nagdulot ng kaba sa aming dalawa. Dati, ngumingiti si Ruyo ng palihim, tumatango at tumatawa sa akin. Ngunit ngayon, hiya lamang ang nasa kanyang mukha. Hindi na nag-aksaya ng oras para maglinis, dali-daling kinuha ang kanyang salamin. Bumukas ng pinto at mabilis na lumabas na parang tumatakas. Mabilis kong sinara ang pinto, nilock ito, at bumuntong hininga ng malalim. Ha, buti na lang. Kahit papaano, may konsensya pa ang babaeng iyon. Kung wala siyang pakialam sa kahit ano, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Napailing ako ng may mapait na ngiti. Gusto ko talagang itanong sa mga manonood, ano ang gagawin niyo sa ganitong sitwasyon? Kinuha ko ang tissue sa tabi at pinunasan ang sarili. Tinitiyak na walang naiwan na bakas. Nang papasok na ako, may nakita akong naiwan ni Ruyo sa tabi ng aking paa. Bagamat puno ako ng pagkasuklam, pinulot ko pa rin ito. Mahal ko si Kingsin. Hindi ko naman kinamumuhian si Ruyo bago ang araw na ito, ngunit ang masamang ugali ng babaeng ito ay mas malala pa sa inaakala ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ito. Sa pag-isip na araw-araw ko siyang makikita, hindi ko maiwasang muling bumuntong hininga. Siyempre, hindi ko ito masasabi kay Kingsin. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon para makipag-usap ng maayos kay Ruyo.
Kung hindi magkasundo, ang tanging paraan ay ang makipaghiwalay. Mas mabuti ba ang pakiramdam mo ngayon? Pumunta tayo sa ospital para magpatingin. Nag-aalalang tanong ni Ian Kingsin. Naramdaman ko ang tunay niyang pag-aalala. At lalo lamang lumalim ang pagkakonsensya ko. Hindi na kailangan. Bibilang na lang ako ng gamot mamaya. CJ, pero wag mong pilitin ang sarili mo. May problema, sabihin mo sa akin, okay? Ang mukha ni Ian Kingsin at ni Ian Ruyo ay may pagkakahawig, mga 3 bahagi lamang. Kung hindi, matagal ko na sanang pinaghinalaan. Tinitigan ko ang kanyang malalaki at maningning na mga mata, kinurot ko ang kanyang pisngi. Alam ko, hindi umiwas si Ian Kingsin, sumimangot lang siya ng bahagya habang nakatingin sa akin. Minsan, para kang babae. Marahil, kakaiba pa rin sa akin ang mga katagang iyon hanggang ngayon. Sa sandaling iyon, biglang kumibot ang ilong ni Ian Kingsin. Mabango ka, at ang bango nito sobrang komportable. Pakiramdam ko, tumindig ang lahat ng balahibo ko. Impossible, talagang imposible. Tinakpan ko ito ng mabuti gamit ang pabango sa banyo. Alam ko na, pabango sa banyo, di ba? Nakangiting sabi ni Ian Kingsin, akala niya natuklasan niya ang katotohanan. Pagkatapos kumain, dumaan muna kami sa botika para bumili ng gamot. Dapat kumpleto ang pag-arte. Inihatid ako ni Ian Kingsin sa aking tinutuluyan. Simula nang mag-aral ako sa universidad, umupa ako ng isang flat. Gusto mo bang umakyat? Nag-text ang nanay ko, kailangan ko nang umuwi. Bukas na lang ako babalik. Gusto ko sanang umakyat. Pero hindi ko masuway ang utos ng nanay. Sa pagmamasid sa papalayo na figura ni Ian Kingsin, nanlamig ang aking mga mata. Ano kaya ang sasabihin ng babaeng iyon kay Kingking? Palaisipan ng aking isip, nang makaakyat ako sa 2 palapag, bigla akong natigilan. Anong nangyayari? Manloloko. May babaeng nakahiga sa harap ng pintuan ko ngayon. Nakasuot siya ng itim na strappy heels, mapuputing hita na nakikita sa ilalim ng maikling shorts, at isang manipis na puting off-shoulder knit shirt. Dahil nakahiga, hindi ko makita ang mukha niya. Mahaba ang buhok na nagkakalat sa isang tabi. Saglit kong naisipang tumawag ng pulis. Pero naamoy ko agad ang amoy ng alak, at bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng landlady kamakailan. Yung bagong kapitbahay mong lasenggo, parang guro raw. Kung uminom at kumatok sa inyo, huwag mong buksan. Suminghot ako ng amoy ng alak pero ganito. Bilang isang guro, at dahil sa kasabihang mas malapit ang kapitbahay kaysa sa malayong kamag-anak, nagpa siyang bigyan ng pagkakataon ang kapitbahay na ito. Si Yu Baiwei ay nagising sa amoy ng pagkain. Nang subukan niyang tumayo, natuklasan niyang nakatali ang kanyang mga kamay at paa, at nawalan ng balanse at bumagsak sa sahig. Narinig ko ang lagapak, at mabilis akong lumabas mula sa kusina, hawak ang sandok. Nakasuot ng apron, parang isang housewife. Anong nangyayari? Rebellion ba ito? Lasing pa siya, at lalo siyang naguluhan sa pagkakabagsak. Nalilito siyang humiga, umiyak ang kanyang ilong na namula sa bagsak, at tumingin sa akin na parang walang muwang. Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Natawa ako sa sinabi niya. Sabi ko, ate, tingnan mong mabuti. Bahay mo ba ito? Suminghot si Yu Baiwei at tumingin sa paligid. Doon niya napagtanto na ang mga kasangkapan ay hindi sa kanyang bahay. Pero hindi siya nagpanik. Ang nasa harapan niya ay isang maliit na lalaki na may apron at sandok. Ano naman ang magagawa niya? Saka, ang gwapo ng lalaking ito. Darating na ba ang aking kabataan? Nagsimulang mag-imagine si Yu Baiwei, isang matandang homebody sa loob ng maraming taon. Tumuwid siya at sumandal sa sofa sa likod, sinubukang magmukhang inosente. Ayan, kuya. Pwede mo ba akong kalagan? Pangako, wala akong gagawin, okay? Tumawa lang ako ng malamig. Ang mga lalaking naniniwala sa ganyan ay malamang na naubos na. Nagmukhang malungkot si Yu Baiwei, hindi alam kung paano ako kumbinsihin. Nakakita na siya ng ganyang balita. Sa screen, ang mga lalaking nailigtas ay inabuso at wala ng anyo. Bigla siyang may naalala at lumiwanag ang kanyang mga mata. Ayon kuya, makinig ka. Guro ako. May lisensya ako sa pagtuturo. Maaari mo akong i-search online. Kumindat ako. Naalala mo na ba, babae? Sabi nga ng landlady, pero base sa kilos ng ate na ito. Nagdududa ako. Sige, saan? Sa bulsa ng kanang puwet. Umikot si Yu Baiwei, sumandalang itaas na bahagi ng katawan sa sofa. Dahil maluwag ang kanyang shirt, nakaangat ito, at nakita ang maputi at makinis na likod. Nakita ko ang kanyang posisyon at tumibok ang puso ko ng mabilis. Si Yu Baiwei ay maganda. Siya ay tipikal na timog na dalagang mahinhin, may magandang panlabas at matalinong loob. Lalaki ako. Hindi ako lalaki ng mundong ito, kaya sa ganitong eksena. Hindi ko maiwasang magkaroon ng natural na kaguluhan. Huminga ako ng malalim, mabilis na lumapit. Kinuha ang lisensya ng guro mula sa kanyang bulsa. Bumalik siya at sumandal sa sofa, maingat na pinagmamasdan ang kapitbahay.
Ngayon ay malinaw na ang kanyang pag-iisip, ang huling alaala ay nasa pintuan, pagkatapos ay wala na. Dahil ang loob ng bahay ay pareho ang ayos sa kanya, malamang nalasing siyang napunta sa maling pinto, at nahulog sa harap ng aking pintuan. Hindi ko siya kayang tiisin na nakahiga doon, pero natatakot ako na baka may gawin siya sa akin kung magising, kaya itinali ko siya. Bakit hindi tumawag ng pulis? Dapat kilala ko siya. Kaya siguro sinabi sa akin ng landlady. Matapos mahinuha ang nangyari, napagpasyahan niya, isang mabait at matalinong lalaki. Bahagyang umiti si Yu Beiwei. Sino ba ang hindi gusto ng mga yon? At gwapo pa. Muli siyang suminghot, pagkatapos ay bahagyang kumunot ang noo, kahit na Nagmamadali kong inilagay ang telepono at lisensya sa bulsa at pumunta sa kusina. Haha! Natawa si Yu Beiwei nang makita ang aking pagmamadali. Maya-maya. Lumabas ako na may masamang mukha, hawak ang isang kutsilyo. Hindi. Kuya, hindi naman kailangan ganyan, di ba? Nasunog lang ang pagkain. Hindi naman kailangan gawin ng illegal, di ba? Ang hinuha ay hinuha lamang. Hindi niya ako kilala. Baka ang magandang binatang ito ay ang sikat na serial killer na umaakit ng mga babae sa bahay, pumapatay at naghihiwa. Si Yu Beiwei ay naggapang. Paulit-ulit na sumumpa na hindi nainom. Pero bago siya makagapang ng ilang hakbang, hinawakan ko siya sa paa. Natakot siya at sumigaw, at narinig ko ang boses ko na may pagkainis at pag-aalipusta. Sisi. Ano ba ang sinisigaw mo? Mahigpit kong pagkakatalian. Kung walang kutsilyo paano ko mabubuksan? Masasabi ko lang na hindi siya umiyak ng malakas. Malakas na ang kanyang psikolohikal na kakayahan. Bumalik ako sa kusina at naglabas ng isang mangkok ng sabaw. Tara, inumin mo itong sabaw para sa hangover at pwede ka nang umalis. Kanina sa kusina ay nagsaliksik na ako. Ang totoo, matapat ang taong ito, hindi na kailangan pang uminom. Ngumiti ako, inumin mo, siya mismo ang nagluto para sa'yo. Huwag mong sayangin ang pagkain. Hindi ko alam kung bakit, naramdaman ni Yu Beiwei na kahit nakangiti ako. Pero parang may napakalakas na presyon sa kanya, na para bang may mangyayaring napakakilabot kung hindi siya inom. Medyo maasim at medyo maanghang. At medyo matamis na lasa ang sumabog sa kanyang bibig, sa madaling salita, masarap. Narinig ang tunog ng paglunok. Ilang sandali lang, naubos na niya ang isang mangkok ng sabaw para sa hangover. Pagkatapos uminom ay hindi maganda ang pagkakasalubong ng kanyang belch, hehe, tila nahihiya siya. Umiti siya ng hindi komportable. Itinulak ko ang lisensya sa pagmamaneho sa harap niya, sige, pwede ka nang umalis. Simula ngayon magkakapit-bahay na tayo, uminom ka ng konti, kung susunod ay mahuhulog ka sa harap ng aking pintuan ng lasing, tatawag na ako ng pulis. Inilagay ni Yu Beiwei ang lisensya sa bulsa, hindi siya sigurado kung gagawin ko ba talaga yon, pero may isa siyang maliit na tanong ngayon. Siya nga pala, walang amoy sunog ang sabaw na ito, ano ba ang nasunog? Sumandal ako sa aking baba at mumiti. Ang aking hapunan, pero wala itong kinalaman sa'yo. Ah, ito Tiningnan ni Yu Beiwei ang walang laman na mangkok sa mesa. Kaya pala hindi mainit dahil matagal ko na itong ginawa at itinago. Dahil sa kanya. Kaya ba kailangan kong kumain ng sunog na pagkain? Hindi pwede. Medyo nahihiyang sabi ni Yu Beiwei. Inimbitahan mo ako na uminom nito, ako naman ay mag-imbita sa'yo na kumain, bilang bayad sa'yo. Paano kaya? Salamat, hindi na may girlfriend ako. Baka magkaroon ng maling intindi. Si Yu Beiwei ay malungkot na umalis sa aking bahay, hindi dahil sa pagtanggi ang dahilan ng kanyang kalungkutan. Dahil lamang sa ang isang mabuting lalaki ay may girlfriend, pero hindi siya ang babae. Binuksan niya ang pinto at bumalik sa kanyang bahay. Kinuha niya ang lisensya sa pagmamaneho mula sa bulsa. At kusang inamoy ito, para bang may natitira pang amoy ng kabilang bahay. At sa isang high-end apartment, ito ang biniling ari-arian ni Yan Ruyue, dahil madalas siyang naglalakbay sa dalawang lugar para sa trabaho. Kaya binili niya ang apartment na ito, at ito rin ay maginhawa para sa kanyang anak na manirahan. Hindi lang niya inaasahan na ang boyfriend ng kanyang anak ay siya. Ang damdamin ni Yan Ruyue noong panahong iyon ay pagkabigla at pagkalito, hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Noong natapos ang isang buwan, minsan ay naisip ni Yan Ruyue na ipagpatuloy ang relasyon sa akin, ngunit kapag susubukan niyang magpadala ng mensahe, natuklasan niyang na-block. Ito ay hindi matatanggap ni Yan Ruyue, siya ay laging tumatanggi sa iba, kailan pa siya nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Ang kanyang dignidad ay hindi pumapayag na yumuko siya at maging abusado sa isang maliit na lalaki na isang panandaliang relasyon lamang. Kaya hindi niya tinanong kung saan ako nagpunta. Nang malaman niyang ako pala ang boyfriend ng kanyang anak, inamin niya na talagang natakot siya. Kaya nang magmungkahi ang kanyang anak na magkita sila, minsan ay gusto ni Yan Ruyue na tumanggi, ngunit sa huli ay pumayag siya. Sa kanyang puso, mayroon ba siyang kaunting pagnanais na makita akong muli? Bago magkita, iniisip niya na napakaganda. Tulad ng isang karapat-dapat na nakatatanda, makikilala niya ako at magkakasundo.
Inaasahan niya na hindi ako ganung walang modo. Dapat siyang makipagtulungan sa akin. Tulad ng inaasahan niya, naging napakabuti ko sa pakikipagtulungan. Kahit na siya mismo ay parang ang mga nakaraang pangyayari ay isang ilusyon lamang. Ngunit ito ring pakikipagtulungan. Ang nagpaalab ng kanyang pagrebelde. Bakit ikaw ay napakakalma? Bakit parang walang nangyari? Bakit ako lang ang nag-iisip ng walang katuturan dito? Ang aking pagkatakot kanina, hindi ba't parang ako ay isang clown? Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na niya kontrolado, lalo na nang makita ang pamilyar na mukha na sumandal sa kanya. Ang pamilyar na katawan ay nasa kanya. Isang hindi pa nararanasang kasiyahan, ang nagtulak sa kanya na sabihin ang mga salitang iyon. Sinabi ang mga masasamang salita na maaaring maging dahilan ng pagkakawatak-watak ng kanilang ina at anak. Ngunit buti na lang. Ako ay may malinaw na pag-isip, pinigilan ko siya ng may labis na malamig na saloobin. Si Yanruyo ay nalilito sa kanyang puso, sa isang banda ay nananabik sa kasiyahan at kagandahan ng pakikisama sa akin. Sa kabilang banda, siya ay pinaparusahan ng kanyang konsensya, alam niya na hindi ito dapat. Hindi lamang nito nilalaro ang kanyang reputasyon, kundi maaaring hiwalayan siya ng kanyang anak. Itinali ni Yanruyo ang kanyang basang mahabang buhok ng basta-basta, nagsuot lamang ng isang manipis na sutlang pajama at pumasok sa silid. Kumuha ng isang bote ng red wine mula sa wine rack. Ang malalim na pulang alak ay dahan-dahang ibinuhos sa isang highball glass. Ang umiiting na likido, tulad ng kanyang hindi mapakaling puso sa oras na yon. Kalatsing. Si Yan Kingsin na kagagaling lang ay nakita ang kanyang ina sa ganitong kalagayan at nagpakita ng may pag-aalala na ekspresyon sa kanyang mukha. Ma, ano po ang nangyari? May hindi po ba kayo masayang pangyayari? Habang nakatingin sa kanyang tabi. Sa kanyang anak na puno ng pag-aalala, si Yanruyo ay pilit nang umiti. Medyo sa pilitan ang ngiti ni Yanruyo. Hindi niya alam kung ano ang ekspresyon ng kanyang mukha ngayon, sa tingin niya ay pangit ang kanyang ngiti. Ngunit hindi niya inaasahan. Ang kanyang kamay na hindi pa naaabot ay hinawakan ni Yan Kingsin at inilagay sa kanyang ulo, wala po yon. Ikaw po ang aking nanay, kahit kailan gusto ninyong hawakan ay hawakan nyo. Ang taos-pusong ngiti ni Yan Kingsin. Para itong isang matalas na espada na tinusok sa puso ni Yanruyo habang hinahaplos ni Inay Kingking ang malambot na buhok ng kanyang anak. Pinilit ni Yanruyo na huwag ipakita ang kanyang emosyon. Sige, tumayo ka na. Bakit parang bata ka pa? Namumungay ang mga mata ni Yan Kingsin, nakatitig sa inang biglang nagbago ang pakikitungo. Parang sinasabi, paano mo nasabi yan, haha. Nang makita ni Yanruyo ang ekspresyon ng kanyang anak, medyo kumalma ang kanyang kalooban. Sige, si Kingking ang pinakamabuti, okay na. Bumalik si Yan Kingsin sa kwarto at nagpalit ng pambahay na damit, paglabas ay umupo sa tapat ng kanyang ina. Ma, bakit mo ako pinauwi? Nakakaabala ba ako sa inyo ni Xiaolu? Hindi napansin Yan Kingsin pait sa mga mata ng kanyang ina, nahihiyang ibinaba ang ulo. Wala, huwag kang magsalita ng ganyan, ako at si Bao. Haha, purong relasyon lang kami. Anong level si Yanruyo? Hindi ba niya makita? May kislap sa mga mata at namumula ang pisngi. Malinaw na may lalaki na. Pero sa pag-isip niyan, lalo lang sumasakit ang kalooban. Tunay na kasalanan ito. Pinauwi kita dahil may kailangan tayong puntahan. Bukas ng gabi, may pagtitipon ang mga negosyante sa lungsod ng Gansa. Ako, ang iyong ina, ay isa sa mga inimbitahang kinatawan. Bilang anak ko, kailangan mong sumama sa akin. Hindi maintindihan ni Yan Kingsin bakit kailangan niyang pumunta. Nang sabihin yan, nagbago ang itsura ni Yanruyo dahil ang babaeng iyon ay dadalo rin kasama ang kanyang anak at ianunsyo ang tungkol sa tagapagmana. Nagulat ang pisngi ni Yan Kingsin. Tita Lin. Napabuntong hininga si Yan Kingsin, ngunit ang salitang tagapagmana ay nagpaalala sa kanya. Umikot ang kanyang mga mata at nagsabi, ma, pag-usapan natin. Pwede ko bang isama si Luzao? Kung magkasama tayong tatlo, tiyak na mas malakas tayo kaysa kay Tita Lin. Tama ba ako? Kinabukasan, 2 oras akong nauna. Dumating ako sa isang coffee shop malapit sa napagkasunduang mall. 2 beses akong huminga ng malalim. Sa totoo lang, ayaw kong makasama si Yanruyo. Sa isang saradong espasyo, ngunit para maiwasang may makakita, pinili ko pa rin ito. Itinulak ko ang pinto, at ang babae sa loob ay may gulat na tumingin sa akin. Nakita ko ang kanyang kasuotan ngayon. Kahit ayaw kong aminin, hindi ko mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Isang puting body-hugging spaghetti strap dress. Nagpapakita ng kanyang kurba ng katawan, sexy ngunit hindi bulgar. Hindi ang itim na nakasanayan kong makita, sa halip ay nakapaa na may puting high heel sandals. Hoy, tama na ba ito? Saan niya natutunan ang outfit na ito? Isang innocent first love look, ang paghanga sa aking mga mata ay nagbigay kasiyahan kay Yanruyo. Hindi na sayang ang kanyang pag-aaral ng relasyon namin. Magdamag siyang naghanap ng tips online. Anong tinatanga mo? Pasok ka na. Nakangiti ng bahagya si Yanruyo, ito rin ay nahanap niya online.
Huwag masyadong dominante. Kailangan malumanay sa pakikitungo upang hindi matakot ang kabilang partido. Umupo ako sa tapat niya. Hindi ako nagsalita dahil ako ay nagulat at iniisip pa kung ano ang sasabihin. Sabay na nagbukas at nagsara ang bibig ng dalawa. May ngiti sa mga mata ni Yanruyu. Ang hindi maintindihang pagkakasundo na ito ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Ako naman ay nakaramdam ng walang dahilan na inis, kaya uminom ako ng kape. Yan, tita yan. Ellen, sabihin mo. Ang tawag na ito ay nagpapahirap sa kanya. Ayaw niya ang tawag na yon, pero kung ako ang tatawag, tatanggapin niya. Kahapon, tinawagan ako ni Kingsin. Sabi niya ngayon ay sasamahan ako sa pagbili ng sweet. Alam mo ba kung ano ang okasyon? Ito kasi. Kinuha rin ni Yanruyu ang kape, hinipan, at uminom ng kaunti. Ngayong gabi, may pagtitipon ang mga negosyante sa lungsod ng Gansa. Kailangang dumalo si Kingsin at iminungkahi niyang isama ka. Sabi niya tayong tatlo bilang isang pamilya. Kumunot ang noo ko. Pumayag ka. Bakit hindi mo itinago? Bakit? Hindi bagay na dumalo ako, estudyante pa lang ako. Hindi ko gusto ang mga ganitong pampublikong okasyon. Malamang gusto ni Kingsin na malaman ng iba na ikaw ang kanyang boyfriend para hindi ka pag-interesan ng iba. Hinahagod ni Yanruyu ang hawakan ng tasa gamit ang kanyang hinlalaki. May pait sa kanyang boses. Natigilan ako. Ito talaga ay maaaring gawin ni Kingsin. Isang bagay na kaya niyang gawin, matapang pero walang ingat. Kingsin, wala bang napansin? Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ko siya niyaya. May mga bagay na kailangang sabihin ng diretsyo at tapos na. Kung hindi mo puputulin ang isang bagay, ikaw ang magdurusa. Wala, ang batang iyan ay laging pabaya. Nakayuko si Yanruyu natatakpan ng buhok ang mukha, hindi ko makita ang kanyang ekspresyon. Ngunit maririnig ang kalungkutan sa kanyang boses. Tita Yan, bigla kong hinawakan ang kamay ni Yanruyu na nasa mesa. Itinaas ni Yanruyu ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay tila alam kung ano ang sasabihin ko, puno ng pagkabalisa at pagsusumamong umiling. Gusto niyang huwag akong magsalita. Dati siya ang malakas sa pisikal, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya makuha ang kanyang kamay. Ang kamay na hinawakan ko. Huwag pakiusap. Ang mga mata niyang nagmamakaawa ay tila kumakawala sa aking puso, ngunit hindi ako maaaring magpalamig, sa pagkakataong ito kailangan itong malutas. Huminga ng malalim, binigkas ang mga salitang nagpasigla sa puso ni Yanruyu, Tiangyan. Para sa iyo at para kay Kingking, mula ngayon ikaw ay kanyang ina. At ako, ang kanyang kasintahan, tayo. Ay normal na nakatatanda at nakababata lamang, hindi ba? Mahigpit kong hinawakan ang kamay na. Dati ay pumipigil sa akin ng maraming beses, ang magandang mata ni Yanruyu ay puno ng luha, paulit-ulit na umiling. Hindi masabi ang mabuti, hindi rin masabi ang hindi mabuti, ang resulta na ito. Ay pinag-isipan niya ng maraming beses kagabi, ngunit nang mangyari ito sa harapan niya, hindi pa rin niya matanggap. Hindi makapagsalita, binitawan ko ang kamay, sinubukan ni Yanruyu na abutin ngunit iniwasan. Walang anumang pag-aatubiling mabilis na umalis sa silid, sa sandaling isara ang pinto, mahinang iyak ang narinig mula sa loob. Maganda ang soundproof ng silid na ito, naririnig mo ang mahinang tunog mula sa labas, isipin mo. Gaano kalakas ang tunog na yon, paglabas, ang araw ay nasa langit na. Ang nakakapasong sikat ng araw ay nagpapatunay na tag-araw, ibinaba ko ang aking sombrero, pinunasan ang aking mga mata. Ang sikat ng araw ngayon ay napakasakit sa mata, bebe. Bebe, anong nangyari sa'yo? Inilapit ni Kingking ang kanyang kamay sa aking paningin, napansin niyang may kakaiba sa akin ngayon. Parang may iniisip, tiningnan ko ang mga mata na may tatlong bahaging pagkakahawig kay Yanruyu. Ngumiti ako at kinurot ang kanyang pisngi. Wala lang, hindi ako nakatulog kagabi. Hinila ako ni Kingking para magsimulang maglakad-lakad. Ito ay dapat na pagbili ng damit para sa akin, ngunit hindi ko maramdaman ang saya, tanging pagod mula sa katawan hanggang sa puso. Ganito, si Kingking ay may dalang 3 bag, ako ay may dalang 2 bag paglabas ng tindahan. Ngumiti ako ng pilit, 5 set ng damit ito na halos 5,000, ginastos ang ika-6 na bahagi ng aking pinaghirapang pera. Sa restaurant, 2 ang pumili ng kainan, una ay pumunta sa inyong bahay para mag-iwan ng gamit. Pagkatapos ay pumunta sa amin. Iniwan ni Kingking ang isang piraso ng steak sa plato, inilagay sa kanyang bibig. Sige, nasa bahay ba si Tiangyan? Ibinaba ko ang aking paningin para hindi niya makita ang aking. Bahagyang nag-aalinlangang mga mata, wala yata, kahapon ang aking ina ay nakikipag-chat sa telepono sa isang tao. Tinanong ko siya, sinabi niya ito ay isang masuwaying maliit na lalaki, hindi ko namamalayang lumunok. At saka ngayon ay maaga siyang nagising. Nag-ayos ng mahabang oras para mag-makeup at magpalit ng damit, ang itsura, kung sasabihin kong kasama ko itong lumabas na kapatid ko, maniniwala ang tao. Tinapos ni Kingking ang huling subo ng stick, bakit parang hindi ka interesado? Hindi ito bagay na aking kinainteresan.
Medyo tumigil, wala rin itong kinalaman sa akin, hindi ba? Ang aking reaksyon ay lubos na naunawaan ni Yan Qingqing, totoo, pero kailangan pa ring imbestigahan. Kung ito ay isang lalaki para sa pera, sabi mo, di ba? At saka binigyang diin pa ang maliit ni. Marahil ay hindi gaanong matanda. Sa pag-uwi, sinabi ko na hindi magandang dalhin ako sa handaan. Kahit na may bahaging parang nagsisisi pagkatapos bumili, ngunit talagang malaki ang epekto ni Yan Ruyue, at hinila ako ni Yan Qingqing kung saan-saan. Hindi ko naalala agad, hindi naman pinaghinalaan ni Yan Qingqing na may iba akong intensyon, sa halip ay niyakap ako. Sinagot ang aking tanong ng isang mahabang halik, ipapaalam ko sa lahat ng nakakakilala sa akin na ikaw ang aking kasintahan. Sa hinaharap, ako ay magpapakasal sa iyo. Sa unang bahagi ay natigilan ako, sa ikalawang bahagi ay hindi ko napigilan ang pagtawa. Dumating ang dalawa sa itaas, sa sandaling pumasok ay niyakap ako ni Yan Qingqing papunta sa kwarto, tinitigan ako na parang kakainin ako. Alam ko kung ano ang gusto mong gawin, mga 10 minuto, itinaas ni Yan Qingqing ang kanyang ulo at pinalobo ang kanyang pisngi. Nais kong tumayo para kunin ang basurahan para sa kanya, ngunit nakita ko na nilunok na niya ito. Qingqing, ikaw. Tiningnan ko siya na humihinga ng mainit, pansamantalang nawala sa isip ko, si Yan Qingqing ay dinilaan ang kanyang labi. Mainit na pag-ibigan, walang problema bebe, lahat ng bagay sa iyo ay gusto ko. Sa mundong ito nakabaligtaran ang lakas ng lalaki at babae, ang ilang lakas ay kabaligtaran din. Noong kasama ko si Yan Ruyue, madalas kaming hindi natutulog ng isang gabi, kahit na magising sa susunod na araw. Ay muling sasabak sa masidhing ehersisyo, biglang may kumatok, nagkatinginan ang dalawa. Kaibigan mo, umiling ako, hindi ko maisip kung sino ang kumakatok. Titignan ko, magpahinga ka muna. Tumingin ako sa butas ng pinto upang makita kung sino ang nasa labas. Bakit siya nandito? Binuksan ko ang pinto at tinanong, Miss Yu. May kailangan? Si Yu Baiwei ay sasabihin pa lang ang isang bagay nang makita ang lalaking ito. Ang kanyang itsura ngayon ay napaka-sexy, basang buhok, gwapo at mapula ang pisngi. Bahagyang mabilis na paghinga siya, baka naman. Habang iniisip ni Yu Baiwei ang eksenang iyon, hindi niya napigilang mamula ang kanyang mga pisngi. Ang kanyang pag-aalangan ay nagdulot sa akin ng labis na pagtataka. Hindi ko alam kung bakit siya narito, ngunit ang matagal na pagtayo sa pintuan ay tila hindi maayos na asal. Bakit hindi ka nalang pumasok? Napakagwapo mo at masarap pa magluto. Hindi naman sa ayaw ko, pero habang nag-imagine ka, isang saglit lang akong lumingon. Sino bang mag-aakala na iniisip na niya kung kailan siya magpapakasal? Bakit naman basta-basta na lang siya pinapasok? Siyempre dahil nandito si Yan Qingqing, garantisado ang kaligtasan. At saka, kesa itago pa, mas mabuti nang maging bukas. Sasabihin kay Yan Qingqing na kapitbahay ito, may kailangan lang sa akin, at magsasabi ng diretsyo. Pinaantay ko muna siya at bumalik sa kwarto. Nakaupo si Yu Baiwei ng tuwid sa sopa. Imposibleng hindi siya kabahan. Mula pagkabata, halos wala siyang naging kontak sa mga lalaki, at kapag naiisip niya ang hihilingin niya sa akin, lalo siyang nahiya. Ngunit nang bumukas ang pinto ng kwarto at magsasalita na sana si Yu Baiwei, nakita niyang may lumabas na babae, agad niyang isinara ang bibig. Tita Yu. Mabilis na lumapit si Yan Qingqing kay Yu Baiwei at pinagmasdan siyang mabuti. Tiyak na hindi siya nagkakamali, ikaw nga, Tita Yu. Matagal na tayong hindi nagkita, di ba? Umupo si Yan Qingqing sa tabi ni Yu Baiwei na tila tulala, at dinagdagan habang nakikita ang pagtataka nito. Ako ito, si Yan Qingqing. Natigilan si Yu Baiwei, saka biglang nagliwanag ang kanyang mukha. Aba, si Qingqing pala. Matagal na nga tayong hindi nagkita. Parang bigla ang pagkikita ng mga kakilala. Pero napansin kong kakaiba ang ekspresyon ng kapitbahay na ito. May kasiyahan sa muling pagkikita, ngunit may bahid din ng pag-aalangan. Parang hindi niya inaasahan o ayaw niyang makita si Yan Qingqing. At si Yan Qingqing, na pabaya, ay natural na hindi ito napapansin at todo-todo pa rin ang pagiging masigla. Tita Yu, nakalimutan mo na ba noong bata ako, niyakap mo ako lagi. At palagi mo akong binibigyan ng merienda nang hindi alam ng nanay ko, di ba? Hindi ko inakalang maaalala mo pa. Siyempre naman. Paano ko ito makakalimutan? Sa harap ng masiglang si Yan Qingqing, hindi maiwasan ni Yu Baiwei na humingi ng tulong sa akin sa pamamagitan ng tingin. Hey Qingqing, hindi mo ba ako dapat ipakilala? Tama nga. Naku, nakalimutan ko. Tumayo si Yan Qingqing at lumapit sa akin, hinawakan ang kamay ko, ngunit agad itong itinago. Tumayo si Yu Baiwei at sinabi kay Yan Qingqing, hindi ko inakalang makikita kita rito. Wala namang importante. Kakalipat ko lang, pambati lang. Hindi na ako makikialam sa inyong dalawa. Napaarko ang kilay ko sa sinabi niya. Buti na lang si Yan Qingqing ito, kung hindi, siguradong hindi maniniwala ang iba. Dapat samahan mo pa si tita ng matagal. Matagal na kitang hindi nakita. Sabi niya sabay hawak kay Yu Baiwei para hindi ito umalis, ngunit dahil matalas ang aking paningin, hindi ko siya hahayaang maipit.
King Xin, nakalimutan mo bang may gagawin pa tayo? Sa susunod na lang ulit tayo magkita. Puno ng pasasalamat ang tingin sa akin ni Yuba Wei. Tama nga, King Xin. Ngayon alam mo na kung saan ako nakatira, sa susunod na lang ulit. Hindi na ako makakaabala sa inyo. Ganon ba? Sige na nga. Kitang-kita sa mukha ni Yan King Xin ang pagdadamdam. Nakikita kong mahal na mahal ng girlfriend kong mahilig kumain ang tita na ito. Ngunit bakit parang ayaw makita ng babaeng ito si Yan King Xin? Mukhang kailangan kong alamin kung bakit. Dahil tungkol ito sa girlfriend ko, kailangan ko talagang malaman. Pagkatapos umalis ni Yuba Wei, nasa sopa kaming dalawa at tinanong ko siya tungkol dito. Lumalabas na maganda ang relasyon ng pamilya ni Yan Ruyo at ng pamilya ni Yuba Wei. Hindi rin gaanong malaki ang agwat ng edad nila, kaya madalas silang magkasama noong bata pa. Hanggang sa mag-elementarya si Yan King Xin, maganda pa rin ang relasyon nila. Malamang ay dahil masyadong abala sa trabaho si Yan Ruyo at lumipat naman ng ibang paaralan si Yan King Xin, unti-unti na silang hindi nagkita. Hindi ko inakalang makikita ko si Tita Yorito. Mabait siya sa akin noon. Pinagbabawalan ako ng nanay ko kumain ng merienda, kaya palihim niya akong binibilhan. Kahit na simpleng bagay lang ito. Pero iba ang iniisip ko. Sa pagkakakilala ko kay Yan Ruyo, ang babaeng iyon na sobrang makontrol. Papayag ba siyang may sumasalungat sa kanya? Imposibleng hindi kilala ni Yuba Wei si Yan Ruyo, pero palihim pa rin niyang pinakain si Yan King Xin. Ibig sabihin, mahal na mahal niya si Yan King Xin. Di naman sa hindi siya naging masigla kanina. May iba pang dahilan dito. Hinaplos ko ang ulo ng girlfriend ko. Ang bobo mong bata. Tama ang sabi ng nanay mo, ang pabaya mo talaga. Ano ba yan? Haplusin mo na naman ang ulo ko. Gusto mo na naman? Hahaha. Umiti lang ako at hindi sumagot. Hindi na namin inulit. Pagkatapos ng isang maalab na pagkikita, dumiretso kami sa bahay ni Yan King Xin. Ma, umuwi na ako. Nandito ka ba? Bihira akong pumunta rito at hindi pa ako nakapasok sa kwarto ni Yan Ruyo. At saka, tuwing nandito si Yan Ruyo, hindi ako pinapapunta rito ni Yan King Xin. Nang makita ko ang puting sandalyas sa sapatosan, alam kong malamang ay nasa bahay si Yan Ruyo. Naglakad si Yan King Xin patungo sa kwarto ni Yan Ruyo, sabay sigaw, Ma. Nandito na si Lu Zhao. Kailan tayo alis? Pagkasabi pa lang ng mga salitang ito, narinig ko mula sa dating tahimik na kwarto ang isang tunog ng pagbagsak, saka ang tunog ng pagsasara ng pinto. Nakatayo si Yan King Xin sa may pintuan na may pagtataka. Nanay, anong ginagawa mo? Bakit mo nilock ang pinto? Maya-maya, may narinig na mababang boses mula sa loob. Wala, anak. Nagpapalit lang ako ng damit. Ikaw talaga, anong bait ng bata, di ka nagsabi na darating si Xiaolu. Nakalimutan ko, hehe. Narinig ko na boses niya. Mukhang medyo namamaos, naunawaan ko na umiyak siya ng matindi. Sige, hintay natin sandali. Ako rin, magpapalit ako ng damit. Halika, hinila ako ni Yan King Xin pabalik sa kanyang silid. Mula sa kanyang ekspresyon, gusto niyang ipakita sa akin ang kanyang pagpapalit ng damit. Nang wala ng ingay sa sala, tahimik na binuksan ni Yan Ruyo ang pinto. Hindi niya ito binuksan dahil ayaw niya akong makita, kundi dahil sa tingin niya ay pangit ang kanyang anyo at ayaw niyang makita ito ng anak ko. Ang dati niyang magandang mukha ay payat na at ang mga mata ay namamaga dahil sa pag-iyak. Si Yan Ruyo na laging perpekto sa harap ng iba, ay hindi papayag na makita siya ng ganito. Wala, kahit sino. Nako, baby, huwag, nandito pa si nanay. Nakatigil si Yan Ruyo nakikinig sa mga ingay na nagmumula sa kabilang silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Alam ko na tiyak na makikinig siya, kaya sinadya ko ito. Ipinapakita ko ang aking paninindigan. Alam ni Yan Ruyo na sinadya ko ito, ngunit kailangan niyang kagatin ang kanyang ibabang labi. Ang mga daliri ay kumakapit sa frame ng pinto. Nakatitig siya ng matindi sa pinto sa tapat. Lu Zhao, kailangan mo bang subukan ito sa harap ko? Ang mga ingay mula sa kabilang silid ay pumapasok sa tainga ni Yan Ruyo. Sa sandaling iyon, parang nabasag ang kanyang puso, puno ng iba't ibang pait. Ang inggit, ang pananabik, at ang kalungkutan ay sabay-sabay na nararamdaman. Sinisisi rin Yan Ruyo ang kanyang sarili. Alam niya na tama ako, na ginagawa ko ito para sa kapakanan ng kanilang mag-ina. Ngunit hindi niya mapigilan. Ang kanyang mga mata ay basa, ang paningin ay malabo, at ang kanyang mga mata ay unti-unting nawawalan ng pokus, nagkakaroon ng damdamin. Mula sa kanyang mapuputing daliri, dahan-dahan niyang ginagawa ang maalamat na water magic. Sa sandaling iyon, parang nagkakaroon siya ng guni-guni, iniisip na siya ang babaeng nasa loob. Nang matapos, mabilis siyang tumayo at isinara ang pinto, sumandal sa likod ng pinto. Inilapag ang kanyang mukha sa kanyang tuhod, at sa kanyang puso ay nagkaroon ng matinding pagkasuklam sa sarili. Ano bang ginagawa ko? Baby, tingnan mo, di ba hindi maayos ang pagkakalagay? Tingnan ko. Pagkatapos ng ilang kalokohan, nagsimulang maghanda si Yan King Xin ng damit na isusuot sa gabi. Isang silver na gown na may asymmetrical cut na nagpapakita ng kanyang balikat, may 3 lily of the valley embroidery sa baywang.
Sa bawat hakbang, kumikinang ito na parang hamog sa umaga. Ang ganda, di ba? Bakit ka nakatulala? Haha, ngumiti ako ng mahina. Ang ganda ng aking kingsin. Hehe, ngumiti si Yan Kingsin ng kanyang karaniwang ngiti, lumapit at inayos ang aking kwelyo. Ang aking baby ay gwapo rin. Ngayong gabi, ipapakita natin sa kanila na ikaw ay akin. Walang sinuman ang makakakuha sa'yo. Umiling ako ng may kaunting tawa, napansin ko na ang aking kasintahan ay may pagkatulad sa kanyang nanay, ang pagiging mapag-ari. Sige, lumabas tayo at tingnan kung tapos na si nanay. Tiyak na naghihintay na siya. Malinaw, mas mabilis ang dalawa na nagtutulungan kaysa kay Yan Ruyo na mag-isa. Pumatok si Yan Kingsin sa pinto. Pagkatapos ng pahintulot ni Yan Ruyo pumasok siya upang tulungan siyang magsuot. Tinitignan ko ang saradong pinto at biglang may hindi magandang pakiramdam sa aking puso. Iniisip ko kung sobra ba ang ginawa ko. Ngunit pag-isipan ko kung hindi ko gagawin ang matinding hakbang sa hinaharap, ay tiyak na magkakagulo pa. Nga, mga 20 minuto ang lumipas. Lumabas si Yan Kingsin na may pag-asam sa kanyang mukha, sinabi sa akin, baby. Huwag mong tignan si nanay na parang tinitingnan mo ako. May inggit ako, natatawa ako sa isip. Iyang mukha mo ay hindi nagsasabi niyan. Sa tingin ko, gusto mong makita si nanay na nahihiya, di ba? Pero, ano pa ba ang hindi ko nakita sa iyong nanay? Anong posisyon? Kung noong makita ko si Yan Kingsin ay parang panaginip. Ngayon, nang makita ko si Yan Ruyo na may suot na magarang damit, parang mahiwaga. Ang babaeng ito ay muling sumira sa aking impresyon. Kung ang Yan Ruyo kaninang umaga ay parang isang dalisay na unang kasintahan. Ngayon, siya ay parang isang reyna na nakatago sa malalim na dagat. Ang itim na silk gown ay parang alon, ang malalim na neckline ay may pinong disenyo na binorda. Na nagiging matalim na parang talim sa kanyang collarbone, at ang laylayan ay may kulubot na kumikinang na parang likidong metal. Ang babaeng may 3 dimensyon ay nagpapabilis ng aking tibok ng puso. At ang pinakamahalaga, ang kanyang mga mata ay may halong kalokohan, isang makeup na hindi ko pa nakikita, marahil upang itago ang isang dahilan. Elegante at malakas, ngunit may kaunting kahinaan na hindi dapat para sa kanya. Tumingin si Yan Kingsin sa kanyang kasintahan, at nagpakita ng ekspresyong, alam ko na. Hindi siya naiinggit. Dahil kahit siya ay nalilito, sinong normal na lalaki ang makakatanggi. Ngunit kung titingin pa siya, hindi na ito magalang. Umubo siya ng malakas, at doon ako nagising, may kaunting kahihiyan sa aking mukha. Kakapayo mo lang sa akin, ngunit nahulog pa rin ako sa bitad. Sobrang sama talaga. Nang makita ni Yan Ruyo na siya ang aking kinagigiliwan, syempre masaya siya. Ngunit hindi niya ito maipakita. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Lakad na tayo. Malapit na ang oras. 3 sila na bumaba sa baba. Ang driver ay naghihintay na, isang babaeng hindi kapansin-pansin ang hitsura. Umupo ako sa passenger seat, ang mag-ina ay nasa likod. Ang aking telepono ay nag-beep, may mensahe. Binuksan ko, si Yan Kingsin pala. Ang lapit-lapit na, gagamit pa ng cellphone. Ano bang gusto mong sabihin? Tapos ang unang linya, muntik na akong mabulunan. Pinaghihinalaan kong nalulungkot ang nanay ko, kumibot ang talukap ng mata ko. Alam ko iyan, ako ang may kargo. Paano mo nasabi? Kanina nung pumasok ako, nagme-makeup siya, pero napansin ko namumula ang mga mata niya. Halatang umiyak siya. Oh, saka. Tapos, hindi pa ako nakakita ng nanay ko na umiyak, at wala namang bagay na makapagpapaiyak sa kanya, kaya siguradong nalulungkot siya. Nag-isip ako, sumagot ako, ayon sa tingin mo. Hindi ba maganda yon? Napahinto si Yan Kingsin sa likod, palihim na sumulyap. Sumandal sa baba at tumingin sa labas ng bintana ang nanay, saka mabilis na nag-type sa screen. Kahit ganun, mas gusto kong mahanap ang hampas lupang iyon, pero pinapaiyak niya ang nanay ko, hindi ko iyon nagawa. Sisisiguraduhin kong sasampalin ko siya. Naiinis na lang ako, tinago ko ang cellphone, yumakap at hinawakan ang noo. Tumingin sa akin si Yan Kingsin, kumurap, hindi maintindihan ang nangyayari, tapos nag-type ulit. Baby, anong nangyari sa'yo? Sumagot ka. Ano bang mali sa sinabi ko? Tutulungan mo ako, di ba? Uy, sumagot ka. Sumulyap si Yan Ruyo sa babae sa katabing mesa, tapos tumingin sa akin sa unahan. Lumipat ulit ang tingin sa labas, bigla siyang nakakita ng pamilyar na sasakyan, pumikit ang mga mata. Ako, na punong-puno ng tsarisma, parang isang demonyo, ang asawa kong walang kwenta, ang biyenan kong sawang-sawa na. Ang babaeng siin ang kalaban na sobrang maawain, at napadpad ako sa mundong babae ang marami, lalaki ang kaunti. Dito, ang trato sa lalaki ay napalitan ng sa babae. Dahil sa sobrang ganda ko, sunod-sunod ang masasamang babae. Na sinubukang abutin ako. Kanina lang, dinala ako ng biyenan at kasintahan sa isang party ng mga sosyal. Dito, nagtitipon ang lahat ng mayayamang babae ng gintong bilog. Hindi ko namalayan, kinuskus ko ang mga kamay ko. Kung sasabihin kong hindi ako kinakabahan, tiyak na hindi totoo. Lumapit sa akin ang kasintahan kong si Yan Kingsin, sumandal sa tenga ko.
Kinakabahan? Kung kinakabahan ka, huwag kang lalayo sa akin. Sa ganitong itsura ko. Nagulat si Yan Kingsin, bigla niyang napansin na lumalabas ang maliit na lalaki sa akin. Biglang naging masaya. Gusto niya akong asarin pa. Binuksan ko ang bibig ko pero pinikit ko ulit. Sa mundong baligtad ang kasarian, okay lang nakabahan dahil sa paningin ng iba. Ang isang lalaking tulad ko ay normal lang. Isang Rolls Royce ang huminto sa pintuan, may lumabas na dalaga. Pero ikinagulat ko, isa sa kanila ay kilala ko. Lumiko ako kay Yan Kingsin. Yan ba? Iyon lang ang hinihingi. Habang nakatingin ako doon, nakita rin ako ng babaeng iyon, pero gaya ni Yan Kingsin, nagbasyan lang kami sa pamamagitan ng tingin. Si Lin Kang, kasama ni Yan Kingsin sa dorm, na nagbigay ng payo. Isa sa mga utak na tumulong sa akin, isang babaeng laging naka-high ponytail na mukhang lalaki. Sikat siya sa mga kolehiyala, isang tunay na tomboy. Bakit nakatayo pa siyan dito? Hindi ba pumapasok? Nang lumingon ako, may narinig akong napakalambing na boses. Napatingin ako. Kung si Yan Ruyo ay apoy na masigla at mapanakit. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay tubig na puno ng lambing, bawat kilos ay may kahinahunan. Ang babaeng iyon ay nakasuot ng cheongsam na may pusong disenyo, ang kanyang mga mata ay may bahid ng kulay, at may isang pulang talinghaga sa pagitan ng kanyang mga kilay. Si Yan Ruyo ay mas matangkad ng kaunti, ngayon ay nakatingin siya pababa sa babaeng ito, may matinding galit sa kanyang mga mata. Hindi ka dumating si Lin, sino ang matapang? Kung hindi kita hinintay, baka sa susunod ay makasama ka pa ng iyong kumpanya. Kailangan kitang dalhin. Inangat ng babae ang kanyang kamay na parang jade at tinakpan ang kanyang bibig, tumawa ng mahina, ang boses niya ay malambing pa rin at payapa. Nagbibiro siyan, ito ay paghahambing lang ng mga produkto, parang sinasabi mong tinatarget ka namin. Sa paningin ko, para itong isang tigre na nakikipaglaro sa isang kuneho, nagpapakita ng mga pangil na banta. Sino ang babaeng iyon? Nanay ni Lin Kang. Parang walang pakialam si Yan Kingsin. Sumimangot siya si Lin Chengxi. Palaging may alitan sa nanay ko. Ma, bakit lagi kang nakikipag-away kay Tita Lin? Kung magtatagal kayo dito, ano ang gagawin ng mga nasa likod? Pumasok na kayo. Hinawakan ni Yan Kingsin ang braso ni Lin Chengxi, at hinawakan ni Lin Kang ang kamay ni Yan Ruyo. Dahil sa dalawang bata na nag-ayos sa gitna, bumaba ang tensyon ng dalawang magagandang babae. Tignan mo, mas matino pa ang anak mo kaysa sayo. Ay, ang laki na ni Kingsin, hindi na kita maabot ni tita. Hinawakan ni Lin Chengxi ang ulo ni Yan Kingsin at sinabi. Tiningnan siya ni Yan Ruyo at napangiti kay Lin Kang. Mas matuto ka pa kay Lin Kang, tingnan mo kung gaano siya kaayos. Hindi ko masunod ang kanilang bilis, kaya nagsimula akong mag-isip kung sino ako. Saan ba ako nakatayo? Napansin ako ng matalas na mata na tagapagsilbi at lumapit sa akin. Bata, kasama mo ba ang anak ni Yan? Tuloy po kayo. Salamat. Napansin ko ang tingin ng babaeng iyon na parang gusto akong kainin. Bigla kong na-realize ako pala ang maliit na kuneho dito. At saka, tiningnan ba ako ng babaeng iyon na si Lin Chengxi? Una sa lahat, salamat sa inyong lahat sa paglaan ng oras. Upang pumunta rito, ang bise-alkalde ay isang matandang babae, pero kitang-kita pa rin na maganda siya noong bata. Pagkatapos ng talumpati ng bise-alkalde, bumaba siya para maghanda sa susunod na bahagi. Ang mga natitira ay nahahati sa 3 paksyon, ang isa ay ang malalapit kay Yan Ruyo. Nag-inuman at nag-uusap, ang kabilang panig ay si Lin Chengxi, at ang ikatlong paksyon. Sabi ko, Kingsin, kahit masarap ang pagkain, kailangan mong isaalang-alang ang okasyon. Ubos na ang laman ng mesa dahil sayo. Ang weirdo talaga ng girlfriend ko, kumakain siya ng dami na ilang beses pa kaysa sa dati kong buhay. Pero kahit gaano siya kumain, hindi lumalaki ang tiyan. Naku, sa lugar na ito, hindi talaga ako mabusog. Pagkatapos nito, mag-hotpot tayo. Tumingin ako sa mesa na halos wala ng laman, at hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking talukap. Buti na lang mayaman ang pamilya mo, kung hindi, sino bang makakayanan ang ganyan mong kain? Ito. Si Lin Kang ay yumuko at nagkuskus ng kanyang mga kamay. Hindi na lang ako sasama, baka maging third wheel pa tayo. Biglang niyakap ni Yan Kingsin ang balikat niya. Okay lang yan. Hindi ba ikaw ang nagmungkahi na agad akong kumilos? Ang mabilis ay may, ang mabagal ay wala. 4 na tao ang inimbitahan ni Yan Kingsin, at si Lin Kang ang pinakamalapit sa kanya. Dahil medyo mahina ang personalidad ni Lin Kang, inakala ni Yan Kingsin na hindi siya magdudulot ng anumang banta. Ah, tama nga. Biglang naalala ni Yan Kingsin ang isang bagay na sinabi ni Yan Ruyo. Lin Kang, ngayong gabi ay i-anunsyo ng nanay mo na ikaw ang magiging tagapagmana niya. Ang tanong na ito ay biglang nagpatahimik kay Lin Kang. Yumuko siya, ang kanyang mga mata ay gumagala, at kinagat niya ang kanyang ibabang labi, mukhang hindi mapakali. May problema ba? Napansin ng matalas kong mata na hindi lang ito ang ikinababahala ni Lin Kang. May tinatago pa siya. Hindi ko masabi. Tila masama ang loob niyang itago ito sa kaibigan. Namula ang mga mata ni Lin Kang, para siyang iyak.
Hindi rin maintindihan ni Yan Kingsin kung ano ito, ngunit marahan niyang niyakap si Lin Kang. CJ, kung ayaw mong sabihin, huwag. Tingnan mo ang sarili mo. Bakit laging iyakin? Anong nangyayari? Hindi ko maintindihan. Alam kong mahina ang karakter ng batang iyon, pero hindi ko inaasahan na ganun siya kahina, isang dampian lang, bagsak agad. Tiningnan ko ang buong venue at ako lang pala ang lalaki. Parang napadpad ako sa lungga ng gagamba. Pero sa pag-isip, sa mundong ito, kakaunti lang ang mga lalaki, at mas bihira pa ang mga lalaking makapasok sa ganitong klaseng pagtitipon. Nang makita ni Yanruyo na ako lang mag-isa, dumaan ang kanyang tingin sa akin ng ilang beses, pero wala siyang pagkakataon na makalapit para makapag-isa, maraming mata ang nakatingin sa kanya. Sa harap ng maraming tao, nawala ang anak, at ang biyenan ay nag-aalala sa nag-iisang lalaki, ano ba yun? Iniingatan niya ang kanyang posisyon. Ngunit may isang tao na walang pakialam dito, at masaya pang makita si Yanruyo na naguguluhan. Bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan sina Kingking at Lin Kang? Si Lin Chenxi ay may hawak na baso ng alak, nakangiting bahagya sa akin. Sabi nga, huwag mong saktan ang taong nakangiti sa'yo. Lalo na kung ito ay isang banayad at magandang ginang. Maganda ang unang impresyon sa akin ni Lin Chenxi. Pwede bang makilala? Tawagin mo akong Tita Lin, sabi ni Lin Chenxi, kumikislap ang kanyang mga mata. Dahil ikaw ang nobyo ni Kingsin. Pero, dinilaan niya ang kanyang mga labi. At tinitigan ako ng kanyang mga mata na parang peach blossom, kung tatawagin mo akong Ate Lin, mas matutuwa ako. Sabi nga, ang mga mata ng peach blossom ay nagpapakita ng pagmamahal sa lahat. Tunay ko itong naranasan. Hindi ko mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Sabay nag-iisip, anong ibig sabihin ng kanyang sinabi? Hindi naman dahil lang hindi maganda ang relasyon niya kay Yanruyo eh. Gusto ba niya akong ilayo? Pero kung ganoon, hindi ba dapat anak niya ang gumawa nito? Hindi nagbago ang ekspresyon ko. At may bahid ng pag-aalinlangan sa aking boses. Paano magiging tama yan? Magkakagulo ang pagtawag. Wala yan, hindi ako nag-ingat, sabi niya. O kaya, kapag tayo lang dalawa, tawagin mo akong ganoon. Biglang lumapit si Lin Chenxi. Halos isang kamao na lang ang layo sa akin. Ramdam ko pa ang init ng kanyang katawan at ang banayad na pabango. Kusang umatras ako ng isang hakbang, pero nakalimutan kong nasa pader na ako dahil sa pagtatago ko. Nang lumingon ako, ang kamay ni Lin Chenxi ay papalapit na sa aking pisngi. At Lin, hindi, Tita Lin, hindi ito tama. Sa sandaling hahawakan na niya ako. Isang kamay ang lumabas mula sa gilid at mahigpit na hinawakan ang kanyang pulsuhan. Napakalakas ng pagkakahawak, may tumunog na kalansing. Nabasag ang pulseras na jade sa pulsuhan ni Lin Chenxi. Ang mga piraso ng jade ay sumugat sa kanyang pulsuhan, at nasugatan din ang kamay na mahigpit na humawak. Tumulo ang dugo. Anong gusto mong gawin? Ang boses ni Yanruyo pinipigilan ang galit. Ay umalingaw sa tabi. Tumingin ako at nanginginig ang puso ko. Hindi ko pa siya nakikitang ganito kagalit. Sa kanyang malamig na mga mata ay may matalim na balak na pumatay. Si Lin Chenxi, isang babaeng karapat-dapat na maging kalaban ni Yanruyo, kahit na dumudugo ay hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Sa kanyang malamig na mga mata ay may matinding balak na pumatay. Si Lin Chenxi, isang babaeng karapat-dapat na maging kalaban ni Yanruyo, kahit na dumudugo ay hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Sa kanyang malamig na mga mata ay may matinding balak na pumatay. Si Lin Chenxi, isang babaeng karapat-dapat na maging kalaban ni Yanruyo, kahit na dumudugo ay hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Isang ngiti lang, anak ito ng aking kaibigan, bawal ba akong makipag-usap sa kanya? At saka, parang wala ka namang karapatang mangialam dito, sabay talikod mula sa kamay ni Yanruyo. Nagsabog din ang mga pira-pirasong baso, nag-ingay ng malinaw, galit na si Yanruyo at may sasabihin pa. Pero hinila ko siya sa braso ng nasugatan, huwag, totoo nga. Pero sa kalagitnaan ng sasabihin ay nagtama ang aming mga mata, nakita ang kaunting pag-aalala, ngunit pinipigilan ang emosyon. Hindi ko alam kung bakit biglang nawala ang galit ni Yanruyo bahagyang umiti, hinayaan akong hilahin siya papunta sa banyo. Pinagmamasdan ang aking pag-alis kasama si Yanruyo, unti-unting nanlamig ang ngiti ni Lin Chenxi, totoo nga. Ibang-iba ang lalaking ito, kung ibang lalaki ang makakita ng ganito, malamang sumisigaw na at nanghihina. Yanruyo bakit napakagaling ng anak mo, bakit ako ay? Luzao, tiyak na sasakmalin kita, ang anak natin ay tiyak na pinakamagaling. Nang lumayo ang magkabilang panig, saka naglakas loob ang mga nakatingin sa malayo na lumapit at magtanong. Lin, okay ka lang ba? Tingnan mo ang dugo, dapat pumunta ka agad sa ospital para benda. Si Lin Chenxi nang lumapit sila ay bumalik na sa mahinahong ekspresyon, hindi kailangan. Mga kaibigan, pakiusap, hindi pa bumabalik ang bise-alkalde, tawagan ang tagapaglinis, magpapalit ako ng damit, saka. Tandaan, huwag magsalita ng marami, kahit na nakangiti siya ngayon, ramdam ng lahat ng kababaihan na mas nakakatakot ang ngiting ito kaysa sa walang ngiti.
Ang walang laman na koridor ay umaalingaw sa takong ni Yan Ruyoy. Habang pinagmamasdan ang aking nagmamadaling likuran, ramdam ni Yan Ruyoy ang inip ng buong araw. Lahat ay nawala, naawa ka ba sa akin? Ang boses ay may hindi mapigilang saya. Hindi, pero ang iyong kilos at mata ay hindi ganoon ang sinasabi, ang saya ay naging pagmamalaki. Talagang naawa ka sa akin, itong matigas na tao, huwag mag-imbento. At saka, bakit ka nagmamadali, hawakan lang naman, hindi naman mawawala ng laman. Nang marinig ito ay medyo nainip si Yan Ruyoy, hindi pwede, ikaw ay aking. Ang nobyo ng aking anak, hindi basta-basta mahahawakan ng kahit sino, huwag nang ulitin ito. Bakit ako susunod sa'yo? Anong pagkakakilanlan ang gamit mo para utusan ako? Narinig ko ang napaka-provokatibong salita. Isang di maipaliwanag na galit ang bumangon sa aking puso. Tumigil ako sa paglalakad, si Yan Ruyoy ay tumingala sa aking mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagkunwari, hindi na ako nagpanggap na katulad ng mga lalaki sa mundong ito, ang aking mga mata ay matatag at matalas. Sinasabi ko muli, sa susunod huwag nang gawin ito, si Yan Ruyoy ay mas matangkad sa akin dahil sa takong. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita niya ang aking anyo na nag-uutos, biglang nagkaroon ng ilusyon, parang siya ang tumitingala. Ang pakiramdam na ito ay nagbigay sa kanya ng bago at bahagyang kasiyahan, hindi maiwasang bumilis ang tibok ng puso. Ngunit mabilis na natauhan, hindi, ano ba ang iniisip ko? Papayag ba akong supilin ng maliit na lalaking ito? Lakas loob kang magsalita sa akin, ang mahinang tono ay nagpapakita. Ang tingin ni Yan Ruyoy ay medyo nagugulo, sa isang saglit ay hindi siya makatingin sa akin, natauhan man siya. Ngunit ang katawan at isip ay may nakagawian pa, sa sandaling iyon ay lumambot ang tono, parang nagmamakaawa. Ang reaksyong ito ay nagulat sa akin, isa ang hindi inaasahan na ganito siya katigas, isa ang hindi inaasahan na siya ay susuko. Ang pagbabagong ito ay hindi ko agad nasagot, iniiwas ang kanyang tingin, sa tahimik na koridor ay tanging ang tibok ng puso namin ang naririnig. Ang init na nagmumula sa balat ng isa't isa, sa sandaling iyon ay napakalinaw, napakainit. Masasabi lang na masyado kaming pamilyar sa isa't isa, isang maliit na pagbabago ay nagdudulot ng ibang paggalaw. Nanay, ano ba ang ginagawa ninyo? Ang tinig na ito ay parang malamig na tubig na bumuhos sa dalawang tao. Ako ang mabilis na nag-react, mabilis na binitawan ang braso ni Yan Ruyoy, mabilis na lumapit kay Yan Kingsin. Kingsin, dalhin mo si Tiayan para maghugas, nasugatan ang kanyang kamay, nang marinig ni Yan Kingsin na nasugatan ang kanyang ina. Mabilis siyang lumapit upang tingnan, nakalimutan ang nakita niyang dalawang tao na magkaharap at hindi alam kung ano ang pinag-uusapan. Nakalimutan ng tuluyan, nang makita ang dugo sa kamay ni Yan Ruyoy, biglang nakaramdam ng labis na pag-aalala si Yan Kingsin. Nanay, paano mo nakuha yan? Bakit ka nasugatan ng biglaan? Nang dumaan si Yan Ruyoy sa akin, nagtagpo ang aming mga mata. Ngunit mabilis na umiwas, wala lang, may depekto ang baso, hindi sinasadyang nadurog. Kasalanan ni Linchensi kaya ako nagalit, ganoon ba? Napaka-perpektong dahilan. Dahil hindi lang isang beses nagalit si Yan Ruyoy kay Linchensi, minsan nangyayari ang pagdurog ng baso. Ay, kayan ikaw ito, si Lin Kang na sumunod kay Yan Kingsin ay napasigaw. Pagkatapos ay dahan-dahang napasandal sa pader at bumagsak, Hey, Lin Kang anong nangyari sa'yo? Itong babae ay nanakot muli sa akin. Napakunot ang noo ni Yan Kingsin, takot siya sa dugo, hindi ko alam kung ano ang gagawin sa babaeng ito. Babae ka ba talaga? Hindi, ang mga salitang ito ay kakaiba. Pero parang hindi naman mali, si Yan Ruyoy ay kasama ni Yan Kingsin, si Lin Kang naman ay kailangan ko siyang tulungang tumayo. Nag-utos ako sa dalawang waiter na ayusin muna siya sa isang silid ng hotel. Pagkatapos ipadala kay Yan Kingsin ang mensahe kung saang silid, umupo ako sa isang upuan sa tabi at napabuntong hininga. Ano ba itong nangyayari? Hindi ako nagsalita, napangiti na lang ako ng mapait. Bigla akong nagulantang nang marinig ang pagbukas ng pinto ng banyo. Ano ito? May tao pa pala sa silid na ito. Nang makita si Linchensi na lumabas mula sa banyo, dumating na siya. Hindi ko maintindihan kung paano niya nasabi iyon ng ganoon lang kasimple. At bakit siya nandito? Ang dalawa niyang payat na braso ay may suot na mahabang itim na medyas na may guwantes, at ang itim na cheongsam na nakaayon sa kanyang sexy na bewang. Kasama ang malinis at walang kapintasang puting medyas, at ang napakalambing na ngiti sa mukha ng babaeng ito na tumatagos sa aking puso. Lahat ng ito ay nagdulot sa akin ng hindi dapat nararamdamang paghanga. Bakit ako nandito? Lumapit sa akin si Linchensi nang nakatapak ng walang sapin. Itinaas ng isa niyang kamay ang aking baba, at ang malambing niyang ngiti ay naging medyo mapangakit. Kaya't pinapunta ko na lang ang mga waiter dito kasama kayo. Hindi ba isinaalang-alang ng babaeng ito ang kanyang sariling anak at ako, sa isang iglap? Tita Lin Ate, tawagin mo ako. Pinunasan ko ang malamig na pawis sa aking noo. At Lin, hindi pa rin tama.
Tita Lin, sa tingin ko kung gusto mong magpahinga, mas mabuting humiga ka na lang sa kama. Marami pang espasyo doon kay Lin Kang. Huwag. Gusto ni ate magpahinga dito. Nang marinig ni Lin Chengxi na matigas pa rin akong tumangging tawagin siyang ate, pinalabi siya at pinandilatan ako ng mata. Ngunit hindi na niya ito muling binigyang diin. Hindi ko maikakaila, marunong talaga ang babaeng ito kung paano ako pakilusin. Halos ako'y malunod sa tingin na yon. Kung hindi ko lang alam na siya ang ina ni Lin Kang, malamang tinawag ko na siyang ate. At maging mabuting ate pa. Hindi pa ako nakakita ng ganito sa mundong ito kung saan ang mga babae ay lubos na makapangyarihan. Si Lin Chengxi ay parang kauri ko, isang taong malambing at may kasamang pagiging pilyo, ngunit hindi naman mukhang pilit. Para bang siya talaga ang ganitong uri ng tao? Sa kanya, naramdaman ko ang matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang dignidad bilang isang lalaki. Pakiramdam ko kaya ko pang. Biglang nadulas si Lin Chengxi. At bumagsak siya sa akin. Mas matangkad siya sa akin ng kaunti, buti na lang sapat ang laki ng upuan na ito. Kung hindi kami parehong kasya. Mas nakakaloka, hindi siya mapakali. Isang sunod-sunod na pinong mga sensasyon. Talagang nagdulot sa akin ng pagkabahala. Bunso, hindi ka tapat. Tila naramdaman niya ang isang malinaw na pagbabago. Ang mainit na hininga ni Lin Chengxi ay humampas sa aking tainga, biglang namula ang aking mga gilid ng tainga. Kailan ba siya nagkaroon ng ganitong malapit na kontak sa isang lalaki? Kung hindi dahil sa kanyang mga taon ng pagsasanay sa pagkontrol ng ekspresyon ng mukha. Malamang namula na siya ng husto. Ngunit kahit ganoon, basa ang kanyang mga mata at may bahagyang pamumula sa kanyang mga pisngi. Natatakot siya na marinig ko ang tibok ng kanyang puso na parang drum. Sa totoo lang, si Lin Chengxi ay kapareho ni Yan Ruyu. Ang pagkakaiba lang ay ang paraan ng pakikitungo sa iba. Mas diretso si Yan Ruyu, samantalang siya ay mas mahinahon. Matapos makita ang hitsura ko, paano niya magagawang pigilan ang sarili? Bunso, halika, makipaglaro tayo kay ate, ano? Kung sinabi mo lang na sumunod ka, titiisin ko na. Pero ngayon sinasabi mong seryosohan na. Paano yon magiging tama? Pakiramdam ko sobrang sama na ng loob ko sa kasintahan, hindi na maaaring dagdagan pa. Tita Lin, huwag. Gusto ko sanang itulak siya, ngunit mas mabilis si Lin Chengxi na hinawakan ang aking mga kamay. Iniangat ang mga ito sa likod ng aking ulo. Sabi ko na, gusto niyo lahat ng ganito, di ba? Ilusyon. Lahat ng nangyari kanina ay ilusyon lamang. Ang sinasabi kong malambing at kaaya-aya ay pawang ilusyon. Hindi ba't ganito pa rin, nasa ilalim ako? Kanina lang, ang napakagandang biyenan at ang babaeng si na dominante ay nag-away ng husto para lang makausap ako. Nasugatan ang kanilang mga braso. Para malunasan ang sugat ng biyenan, hinila ko siya para gamutin. Ngunit hindi ko inaasahan na nang makita niya kung gaano ako nag-aalala sa kanya, gusto niya akong gawing ama ng aking kasintahan. Buti na lang dumating ang kasintahan at ang kanyang anak. Ibig sabihin, ang anak ng babaeng presidente at ang isa pa ay nakadama na nakatakas ako at dahil may hemophobia ang anak ng presidente. Nang makita niya ang dugo sa braso ng biyenan, nahimatay siya sa lugar. Kaya't ipinadala ko ang kasintahan upang samahan ang biyenan na gamutin ang sugat. At tinawag ko naman ang dalawang babaeng waiter para ihatid ang anak ng babaeng presidente sa hotel na nasa itaas ng bulwagang pampiestahan upang magpahinga nang aalis na ako. Ang babaeng si ay umiyak ng labis kaya ako ay natumba. Sa oras na yon, ang madamdaming mga mata ni Lin Chengxi ay tila nakabasa ng aking iniisip. Bunso, huwag ka munang gumalaw. Pagkatapos, hahayaan kitang nasa ibabaw, ha? Pumitlag ang aking mga labi. Ang babae, mabait naman pala. Ang mga tao, laging nagkakasundo sa gitna. Hindi alam ni Yan Ruyu ang prinsipyong ito. Palagi siyang matigas sa mga punto ng sakit ng iba. Ngunit si Lin Chengxi ay iba, mag-aalok muna siya ng sobrang hindi makatwirang halaga. At kapag malinaw na tatanggihan ito ng kabilang panig, magkakasundo sila sa gitna. Ang aking damit ay tuluyan ng nabuksan, na nagpapakita ng aking matipunong dibdib at mga kalamnan sa tiyan. Hindi napigilan ni Lin Chengxi na lunukin ang kanyang laway. Dahan-dahang dumulas ang kanyang daliri na may suot na itim na medyas. Ang bahagyang pangangati ay nagpaalis sa akin ng malamig na hangin. Ang reaksyong ito ko ay tila mas nagpasigla sa interes ni Lin Chengxi. Lalong lumakas ang kanyang mga daliri. Dumudugo ang kamay mo. Tigil mo muna. Hindi mo ba ginamot ang sugat? Napabuntong hininga si Lin Chengxi at tumingin, sabay ngiti na may panganib. Ginamot ko, pero dahil nandito ka, yata'y napunit ang puso ni ate kaya dumugo. Ano? Gusto mong tikman? Ano nang ibig mong sabihin na gusto kong tikman? Akala ko sobra na si Yan Ruyu pero may mas astig pa pala. Si Lin Chengxi ay dumila ng dugo mula sa kanyang braso. At sa aking pagkamangha, hinalikan niya ako. Natulala ako at nakalimutan huminga. Isang saglit, ang aking bibig ay napuno ng mahinang bango ni Lin Chengxi at ang matamis na lasang bakal.
Hindi ko alam kung gaano katagal ito tumagal. Maaaring ilang segundo o ilang minuto. Nanghihina na akong sumandalsa. Balikat ni Lin Chengxi. Ang natitira na lamang na katwiran ay nagbigay sa akin ng huling ideya. Ate Lin, nasa likod pa si Lin Kang. Ang mga salita naman ni Lin Chengxi ay tuluyang pumatay sa aking katwiran. Di hindi tayo dito. Ang katabing kwarto ay nabook ko na. Hahaha, ate, paano mo naman? Ang panaginip na bulong ay hindi pa nasasabi lahat, ngunit ang biglaang masayang boses sa aking tainga ay pumawi sa lahat ng aking pagkalasing. Bebe, tinawag mo na ba ako sa wakas na ate? Ang galing! Ang aking isip ay muling gumana. Ang mga mata kong malabo ay muling nakakita ng malinaw na larawan. Kingxin, bakit ka nandito? Kanina pa. Ang saya ng natupad na hiling ay tumabon sa pagkalito tungkol sa kanyang minamahal. Si Yan Kingxin ay marahang suminghot sa aking lig, nilalasap ang paborito niyang amoy. Nararamdaman ang paborito niyang init. Kanina nang dumating ako, nakita kong inilabas ka ni Tita Lin. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Sinabi niya na tila nahimatay ka rin sa dugo pero nagtiis ka. Hanggang sa naging maayos na si Lin Kang saka ka nag-relax. Sinubukan kong alalahanin ang mga naunang eksena. CJ, wala akong matandaan. Pagkatapos akong painumin ng dugo ng babaeng iyon, nalito na ako. Tiyak na may problema ang dugo na iyon. Hindi napansin Yan Kingxin ang kakaiba sa akin. Patuloy siya sa pagsasabi ng kanyang pagmamahal sa akin. Alam kong peke lang ang lagi mong pagiging matatag. Lumaki ka sa ampunan, malamang marami kang pinagdaanan. Ang pagpapanggap na mature at stable ay tiyak na sa pilitan lamang. Nangarap ka ba na may babaeng parang ate na yayakap sa iyo at aalagaan ka ng husto, sasabihin sa iyong tainga na okay na ang lahat? Hayaan mo na kay ate na lahat. Ang mga salitang tulad niyan ay nagpatahimik sa akin. Hindi ko ito masasagot. Talagang hindi ko ito masasagot. Kahit sa ang mundo, isang lalaki ay dapat nag-isip ng ganyan. Hindi nagtagal ang tahimik na pagmamahalan. Hinaplos ni Yan Kingxin ang aking mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Bebe, tawagin mo na naman ako. Ang ganitong pag-ugali ng aking nobya, na parang batang humihingi ng candy, ay nagpatawa sa akin at naiyak. Ikaw ang nagsabing gusto mong maging ate. Ngayon parang nakababatang kapatid na nagdadaldal. Ano ang magagawa ko? Kailangan ko na lang sumang-ayon. Ang aking mga mata ay umiiwas ng kaunti, mahinang sinabi. Kingxin. Sa pagtingin sa mahinang anyo ng nobyo, sa pagdinig ng medyo takot na boses na ito. Kitang-kita ang labis na kagalakan sa mukha ni Yan Kingxin. Ang pamumula na humupa sa kanyang pisngi ay bumalik, pati ang kanyang paghinga ay bumilis. Hindi ko kaya. Bebe, ang cute mo. Hinawakan niya ang aking ulo at mariing hinimas-himas. Para akong pinipiga sa isang malambot na cotton candy, ngunit ang cotton candy na ito ay hindi lang mabango at malambot, kundi napakahusay din sa paghadlang sa paghinga. Gamit ang huling natitira kong malay, itinaas ko ang aking kamay at malakas na hinampas ang likod ni Yan Kingxin. Maaaring ang hampas na ito na parang huling paglaban ay may epekto. Si Yan Kingxin ay medyo walang magawa at may pagmamahal na sinabi. Sige na sige, pupunuin ka na ni ate, walang sawang gutom na pusa. Hay, nang bitawan niya ako ay natulala siya. Nakita niya ang kanyang minamahal na nobyo na namumutla na. Sa pagtingin sa kanyang pagpupumiglas, ang mga mata ni Yan Kingxin ay nanlaki, agad na napuno ng luha. Bebe, anong nangyari sa'yo? Huwag kang mamatay, bebe. Ang simoy ng gabi ay nagdala ng pambihirang lamig dito. Dahan-dahan akong nagmulat ng mata, iniling ang ulo ko na medyo nahihilo pa para tumayo at tingnan kung nasaan ako. Naramdaman Yan Kingxin na nakahiga sa tabi ko ang paggalaw. Agad siyang napatingin. Nagkatinginan kaming dalawa. Sa pagtingin sa mukha ng aking nobya na halatang umiyak. Umiti ako ng bahagya. Mukhang hindi ako namatay, Kingxin. Bakit ka umiiyak? Ang isang ate ay hindi dapat basta-basta umiiyak. Si Yan Kingxin na nagkasala buong gabi ay hindi na nakatiis, bigla akong nilapitan. Na may iyak na boses, sinabi niya, pasensya na, bebe, talagang pasensya na. Kasalanan ko lahat, muntik na kitang mapatay, huho. Sa pagsasabi nito, muling tumulo ang luha. Binasa ang kumot na nakatakip sa akin. Ang bahagyang nanginginig na katawan at ang puno ng pagkakasala ng mga salita. Alam kong malamang na sobra siyang natakot. Tinapik ko ang kanyang likod. Wala yan, tingnan mo, okay lang ako. Ha? Talaga? Itinaas ni Yan Kingxin ang kanyang ulo. Ang mga mata ay puno ng luha, suminghot-singhot pa. Siyempre, hindi ganoon kadaling mamatay. Boba, inabot ko ang aking kamay para punasan ang luha sa kanyang mga mata. Lanan. Si Yan Kingxin na muntik nang magkamali ng malaki ay hindi na nagpumilit dito. Nagtanong lang siya ng walang muwang, bebe, gutom ka ba? 1:00 na ngayon at hindi ka rin kumain ng marami noong gabi. Sobrang kilala ko si Yan Kingxin. Paano ko ba hindi malalaman ang iniisip niya? Medyo natawa ako nang may pagkawalang magawa at sinabi, sa tingin ko ikaw ang nabugutom. Nangako tayong kakain ng hotpot, pero hindi ko inaasahan na sa ospital tayo napadpad.
Kaya tingnan mo kung saan tayo makakakuha ng pagkain. Hehe, nahuli si Yan Kingsin kaya natawa siya ng medyo tanga. Hindi naman masasabi na si Yan Kingsin ay puro pagkain lang ang iniisip. Dahil hindi naman talaga malubha, sige ako na ang bibili ng pagkain. Ano ang gusto mong kainin? Kahit ano, pero huwag kang bibili ng may matapang na amoy dahil ospital ito. Ha, narinig ko ang pagbukas ng pinto, ako'y nagpapahinga pa na nakapikit. Tanong ko ng basta-basta, bakit ang bilis mong bumalik? Hindi ba ikaw ang nagugutom? Kaya naman dumating na ako para hanapin ka, di ba? Ma, medyo hindi ako maayos ang pakiramdam. Isasama ko muna siya pauwi, hindi na ako babalik ngayong gabi. Hindi na mabilang kung ilang beses na binasa ni Yan Ruyue ang mensaheng ito. Ang pag-aalala ko ay nagpasaya sa kanya, kaya sa huling bahagi ng pagtitipon, wala na siyang naging away kay Lin Chengxi. Siyempre hindi rin siya pinansin, at ang ikinagulat niya ay hindi inanunsyo ni Lin Chengxi si Lin Chang. Bilang tagapagmana niyang mag-intern sa kumpanya, ito ay hindi tugma sa impormasyong natanggap niya, bagamat lahat ng hindi kumpirmadong impormasyon ay maaaring may pagkakamali, ngunit ang mga malalaking bagay na tulad nito ay kadalasang tama, maliban kung bigla siyang nagbago ng isip. Ngunit bakit? Walang malay na kinakaskas ni Yan Ruyue ang bendahe sa kanyang kamay gamit ang daliri. Ang mga babae sa mundong ito ay hindi masyadong maarte, ang maliit na sugat na ito ay sapat na linisin, disimpektahin, at balutin. Gusto niyang tanungin ang anak kung ano ang nangyari sa akin. Ngunit sa tingin niya ay hindi ito bagay na dapat niyang intindihin, at hindi rin ito ang kanyang estilo. Sa pag-iisip na ang kanyang anak at ako ay maaaring gumagawa ng isang bagay ngayon. Nakaramdam si Yan Ruyue ng paninikip sa dibdib. Alam niyang mali ito at hindi dapat ganito. Pero hindi niya napigilan, tiningnan muli ang mensahe at lumipat sa album sa loob ng 1 taon mula nang maghiwalay kami. Ito ang pinakamadalas niyang buksan na api at mabilis niyang natagpuan sa hidden album ang video na gusto niyang panoorin. Ito ay ang pinilit niya akong i-record noong naguguluhan ako. Kahit ginawa pa niyang si